Kabanata 741. Para sa iyong kapakanan. Hindi kukunin ni Nicole ang inisyatibo upang pukawin ang problema, ngunit kailangan nilang mag-iwan ng katibayan kung sakaling ang mga taong sakam ay gumawa ng isa pang kahilingan. Tiningnan ni Logan si Nicole na may paghanga at tumango. Ang nasabing isang komplikado at mahirap na sitwasyon ay aktwal na nalutas ni Nicole sa pamamagitan ng coaxing at pagbabanta. Si Nicole ay talagang karapat-dapat na maging isang CEO. Pumunta siya sa opisina upang magpahinga at huminga ng hininga. Kalahating oras na. Umakyat si Jacob sa itaas, panteng. Miss Stanton, nagkalat ang lahat. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Ganun ba? Kumusta ang tugon? Nais ni Jacob na bigyan si Nicole ng isang pat sa likod para sa pagiging napakatalino. Ang kalahati ng mga tao ay kumuha ng pera at umalis. Mayroon pa ring 5 o 6 na nais magtrabaho, kaya kinuha ko ang kanilang impormasyon. Ang natitira ay nakakalat. Ngumiti si Nicole at hinaplos ang rim ng tasa. Ang mga hindi kumuha ng pera ay marahil ay natatakot na sila ay hinabol pagkatapos kumuha ng pera. Mabuti na sila ay maingat at nakatuon sa pamilya. Ang pinuno na iyon ay nakitungo. Tumango si Jacob. Inalis siya ng pulisya. May nagsabi na siya ang bayaw ni Lincoln Zellman, kaya naisip ko na may kinalaman si Lincoln sa kaguluhan na ito. Kinagat ni Nicole ang labi. Dapat tayong mag-ingat. Walang maaaring magkamali bago ang pag-unveil ng proyekto. Alam ni Jacob ang mga pusta. Matapos marinig ang utos ni Nicole, siniguro niyang doble ang pag-iingat. Miss Stanton, inamin ni Hector Leach na maling akala ang mga account at na ito ay pinangungunahan ni Lincoln Zellman. Sa lahat ng katibayan, kinailangan ni Lincoln Zellman na aminin ang kanyang kasalanan, ngunit nag-atubiling sandali si Jacob. Nag-set up si Lincoln ng maraming mga traps sa proyektong ito. Hindi rin niya inamin ang lahat ng mga buhay na nawala. Ang kanyang biyenan at bayaw ay humahawak sa pagtatayo ng proyekto. Hindi nila binago ang isang kontratiste kahit na matapos ang mga mishaps. Kapag may namatay sa site, titigil lang sila sa trabaho at magbabayad ng kabayaran. Noong nakaraan, kapag nais naming makakuha ng isang bagong kontratista, ang kanyang biyenan at bayaw ay nakagambala, kaya walang sino man sa Sun City na hindi nagbid para sa proyekto. Tumahimik sandali si Nicole at tumingin sa kanya. Pagkatapos saan mo nakuha ang bagong kontratista? Hindi ito makinis na paglalayag, ngunit dahil hindi ito nabanggit ni Jacob, ipinahiwatig nito na nalutas ang problema. Sinabi ni Jacob, ipinakilala ito ni Ginoong Ferguson. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga talukap ng mata at tinitigan si Jacob nang hindi nagsasalita. Mahigpit na ipinaliwanag ni Jacob, inirerekomenda ni Ginoong Lewis, ngunit malinaw na sinabi ni Ginoong Lewis na hiniling ni Ginoong Ferguson na ipasa ang kontak na ito. Alam ni Ginoong Ferguson na hindi kami makakahanap ng isang kontratista, kaya inirerekomenda niya ang isang bago. Ginawa ko ang aking pagsisiyasat sa kanila. Ibig niyang sabihin na ang tagabuo na ito na inirerekomenda ni Eric ay tulad ng isang anghel na nahulog mula sa langit. Ang mga sulok ng bibig ni Nicole ay umiikot. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at naisip, paano mababahala si Eric tungkol sa maliit na bagay na ito? Dahil walang mali sa background ng mga kontratista, gamitin mo lang ang mga ito. Kahit na natalo sa amin si Eric Ferguson, hindi siya kasuklam-suklam na makipag-usap sa kontratista. Hindi ito angkop sa katayuan ni Eric. Huminga si Jacob ng isang buntong hininga at agad na tumango. Nagsalita siya ng hindi nag-iisip. Hula ko na ginawa ito ni Ginoong Ferguson para sa iyong kapakanan at hindi nais ang ganitong uri ng bagay na walang kabuluhan na mag-alala sa iyo. Si Logan, na nasa gilid, ay nagbigay kay Jacob ng isang blanko na hitsura. Haha! Dinilaan niya ang malingbot. Hinahabol ni Nicole ang kanyang mga labi ng walang pasubali. Sige pagkatapos. Mr. Cook, tapusin ang mga detalye ng proyekto. Ang kumpanyang ito ay isusulat. Ang Stanton Corporation ay hindi kukunin ang buong negosyo. Iwanan ko ang natitira sa iyo. Tumango si Jacob. Tumayo si Nicole at sumulyap kay Logan. Bumalik muna tayo sa hotel. Tumango si Logan. Ang hotel na pag-aari ng Stanton Corporation ay hindi pa na-renovate, kaya nag-book si Logan ng isa pang luho na serbisyo sa apartment para sa kanya. Tumugon si Nicole sa ilang mga kagyat na email sa sandaling bumalik siya, pagkatapos ay binago ang kanyang mga damit upang matulog.
Kailangang mangolekta din si Logan ng mga bagay mula sa Zeco Company, kaya hindi siya nanatiling bumalik kay Nicole. Nang magising si Nicole mula sa kanyang pagkakatulog, malabo na ang langit. Kabanata 742. Ang Hired Killer. Madilim ang langit, at may matinding traffic sa ibaba. Ang taglamig na ito ay tila sobrang lamig dahil ang hangin ay tumatagos sa buto. Nakaramdam ng gutom si Nicole. May nakita siyang tao sa convenience store sa kabilang kalye sa ibaba na kumakain ng hotdog. Siya ay labis na natukso. Si Nicole ay hindi kumakain ng mainit na aso sa loob ng maraming taon. Bigla siyang nagkaroon ng gana. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pinili niyang talikuran ang gawaing kamay ng 5-star chef ng hotel. Isinuot ni Nicole ang kanyang jacket, kinuha ang kanyang pitaka at telepono, at bumaba na nakasuot ng casual at komportable. Nang makarating siya sa convenience store, tuluyan niyang nakalimutan ang kanyang regular na pagkain. Nakakaakit talaga ang amoy ng hotdog. Umupo siya sa harap ng floor-to-ceiling na bintana at sinubo ang hotdog. Pagkatapos kumain, umupo siya saglit at pinagmasdan ang mga sasakyan sa labas na unti-unting lumiliit. Ang ningning ng mga ilaw sa kalye ay tumagos sa lamig. Tumayo si Nicole at umalis. Bago siya tumawid sa kalsada, naging pula ang traffic light sa tawiran ng pedestrian. Huminto si Nicole sa sidewalk. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Biglang tumunog ang phone niya. Si Jacob Cook iyon. Kumunat ang noo niya at kinuha iyon. Mr. Cook. Miss Stanton, pumunta lang dito ang pulis para imbestigahan ang lahat ng surveillance footage ng project. May nakita silang kaina-hinalang punto. Napapaligiran ng mga tao ang construction accident site, pero may isang kaina-hinalang tao na responsable sa transportasyon ng tower crane sa matataas na lugar. Ang taong ito ay nananatili lamang ng ilang araw bago umalis sa lugar na iyon. Napabuntong hininga si Nicole. Oo naman, ang mga insidenteng iyon ay malamang na hindi aksidente. Naging berde ang traffic light sa kabilang kalsada. Sabi ni Nicole habang naglalakad, kilala mo ba kung sino ito? Kung siya ay lilito sa bawat oras, malamang na siya ay isang lokal. Biglang kumislap ang ilaw sa gilid. Nagkaroon din ng malakas na dagandong ng isang makina. Kinilig si Nicole at tumingin sa gilid. Sandaling nahihilo ang nakakasilaw na liwanag. Nagpatuloy sa pagsasalita ang nasa telepono, nagsimula nang mag-imbestiga ang mga pulis. Ang taong iyon ay may malinaw na peklat sa kanyang mukha, kaya malamang na siya ay isang asasin na inupahan ni Lincoln Zellman. Nagpanteng ang tenga ni Nicole. Hindi malinaw kung narinig niya ang sinabi ni Jacob. Ang paparating na malaking truck ay napakabilis, masyadong mabilis na hindi siya makapag-react. Gayunpaman, tumpak niyang nakikita ang taong nagmamaneho. Pati na rin ang mga galos sa mukha nito. Sa sandaling iyon, tila tinangay siya ng busina at malamig na hangin at nilamon siya. Biglang tumahimik ang paligid niya. Dir-diretsong bumangga ang truck kay Nicole. Sandaling tumigil ang puso ni Nicole. Pakiramdam niya ay naubusan ng lakas ang kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang subconscious reflex ay mas mabilis ng isang fraction ng isang segundo kumpara sa mga ordinaryong tao. Bigla siyang napaatras at ikiling paatras ang buong katawan. Gayunpaman, ang malakas na hangin sa paligid ng malaking truck ay tila bumabalot sa kanya sa ilalim nito. Dumaloy sa kanya ang malamig na hangin na may halong mainit na tambutso. Paper white ang kanyang kutis. Biglang may malaking kamay sa likod niya na humila sa braso niya. Ito ay matatag at mainit, malawak at matatag. Pakiramdam niya ay hinayla siya palabas ng kamatayan, para siyang hinayla pabalik mula sa mga patay. Basang-basa siya ng malamig na pawis. Dumagundong ang truck. Bumagsak si Nicole sa lupa at narinig ang ilang bahagi ng kanyang katawan na nabasag. Nanginginig ang katawan niya sa sakit. Hindi siya gaanong pinalad sa pagkakataong ito na itinulak siya ni Eric palayo sa likuran. Tinamaan siya ng totoong sakit. Matapos mawala ang pamamanhid, naramdaman niya ang pagkrampang, sakit ng buto. Nanlalabo ang kanyang mga mata, at ang kanyang isip ay nahihilo. Nakaramdam ng sobrang tahimik ang paligid. Hindi siya makapagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit. Binuhat siya ng lalaking nasa likod niya. Parang pamilyar ang boses niya. Pinilit ni Nicole na makilala ito. Ito ay si Clayton Sloan. Nicole, huwag kang matutulog. Malapit ka na sa ospital.
Hindi pa niya nakita ang bahaging ito ni Clayton. Ang kanyang maskara ng init at kahinhinan ay tinanggal. Siya ay tumingin galit na may iskarlatang mga mata habang hawak niya ang kanyang mga balikat, maingat at matatag. Kabanata 743. Nag-donate siya ng kanyang dugo. Panik na wika ni Jacob Cook. Ano ang dapat kong gawin? Kung malaman ni Chairman Stanton na may nangyari kay Miss Stanton habang kasama ko siya. Hindi ko talaga kayang bayaran ang kahihinatnan. Sabi ni Logan, Mr. Cook, hawakan mo lang ng mabuti ang mga gawain mo. Inabisuhan ko na sina Chairman Stanton at mga kapatid ni Miss Stanton tungkol sa aksidente niya, kaya malapit na silang dumating. Kailangan lang nating makipagtulungan sa pulis at magbigay ng ebidensya. Kalmado ang boses ni Logan habang malalim na pinipigilan ang takot na mahirap itago. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang kahihinatnan kung mamatay si Nicole. Iyon ang magiging dereliction niya sa tungkulin. Napipilitin lang ni Logan ang sarili na kumalma dahil mahinahon ang paghawak sa mga bagay sa harap ng panganib ang kanyang propesyon. Pinagmasdan ni Nicole ang mainit na sikat ng araw sa labas ng bintana at ang mga sanga na umaalingaw-ngaw sa hangin. Sa sandaling iyon, ang tanging naiisip niya ay ang nakakasilaw na liwanag sa kadiliman pati na rin ang napakabilis na truck na sumugod sa kanya. Kinilig si Nicole at nakahinga ng maluwag. Matamang pinagmamasdan ni Logan ang kanyang paggalaw sa ward. Nang makita niyang idinilat ni Nicole ang kanyang mga mata, excited niyang itinulak ang pinto. Medyo nabulunan ang boses niya. Presidente. Napakurap si Nicole. Na-realize niya na parang totoo. Nahuli mo ba yung tao? Medyo tuyo at paos ang boses niya. Nagmamadaling lumapit si Logan at binuhusan siya ng isang tasa ng maligamgam na tubig, pagkatapos ay inabutan siya ng straw. Humigop si Nicole at bumuti ang pakiramdam. Lumiwanag ang kanyang isip. Oo, nakuha namin siya. Hindi siya pinakawalan ng bodyguard na nagpo-protekta sa iyo ng patago. Nabangga ng truck niya ang isang malaking puno, at nawalan siya ng malay. Ngayon, nasa police station siya para tanungin. Siya rin ang lalaking nagpakita sa construction site. May pamamaraang iniulat ni Logan ang kanyang inimbestigahan sa kanya. Si Nicole ang sandigan ni Logan. Dahil magaling siya, lahat ng ginawa niya ay sulit. Tumanggaw siya at biglang may naalala. Yung nagligtas sa akin. Si Clayton Sloan ba? Mariing tumanggaw si Logan. Kakababa lang ni Mr. Sloan ng eroplano sa Sun City. He's here on business and asked me for your address saying that he wants to send you dinner. Ay. Nag-text din siya kay Nicole para sabihin dito ang pagdating ni Clayton. Gayunpaman, napagtanto lamang ni Logan pagkatapos ng aksidente sa sasakyan na ang text message ay nasa isang hindi pa nababasang estado. Tumingin si Nicole sa paligid at hindi nakita si Clayton. Nasaan siya? Ibinaba ni Logan ang mga mata na medyo namumula. President, espesyal ang blood type mo, at ang blood bank dito ay walang blood type mo. Huli na para pumunta sa West City, kaya nag-donate ng dugo si Mr. Sloan sa iyo. Bahagyang nanginginig ang mga mata ni Nicole, halatang medyo nagulat. Ang katotohanan ito ay bahagyang nanginig sa kanya. Medyo nagpanik pa siya. Lumutang ang hinaing na naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso, at naramdaman niya ang pagnanasang umiyak. Masyadong maraming dugo ang nawala sa iyo, kaya nag-donate si Mr. Sloan ng 2 beses sa inirerekomendang volume. Nakahiga na siya ngayon sa ward at hindi pa nagigising. Sa hindi inaasahan, si Clayton ay may kaparehong uri ng dugo kay Nicole. Saglit na natulala si Nicole, ngunit ang mga emosyon sa kanyang puso ay napakalaki. Ang gulat at kahabag-habag ay nagpaalala sa kanya ng 3 taong ginugol nila ni Eric, nang paulit-ulit niyang nagbigay ng dugo sa ibang babae, na naubos ang kanyang buhay at pasensya. Alam na alam ni Nicole ang kakapusan at kahalagahan ng ganitong uri ng dugo. Para sa pinakamahusay na maprotektahan ang kanyang anak na babae, pinondohan ni Floyd ang isang blood bank sa isang pribadong ospital sa West City na regular na naghahanap ng mga taong mag-donate ng dugo sa mataas na presyo sakaling magkaroon ng mga emerhensya. Gayunpaman, handa si Nicole na ilagay ang kanyang buhay at dignidad sa ilalim ng mga paa ng iba para pasayahin si Eric. Paulit-ulit pa niyang binigay ang dati niyang dugo sa kanyang karibal sa pag-ibig. Ganun pa man, ano ang nakuha niyang kapalit? Paulit-ulit lang niyang pinapahiya ang sarili niya.
Ang kabab ang loob na gustong kalimutan ni Nicole ay parang 1,000 insekto ang kumagat sa kanyang mga buto. Sa sandaling ito, ramdam na ramdam niya ang sakit. Ano ang pagkakaiba niya noon sa kasalukuyang Clayton Sloan? Kabanata 744. Knocked out. Ang tanging naiisip ni Nicole ay ang pagiging mapagpakumbaba at banayad ni Clayton sa kanya, maingat na ipinahayag ang kanyang damdamin na parang natatakot siyang tanggihan siya nito, ngunit natatakot din na hindi niya alam. Sumasakit ang puso niya na para bang pinisil ng malaking kamay. Nakakasakal at hindi komportable. Ang isang tiyak na lugar sa kanyang puso ay tila tahimik ding lumambot. Napaawang ang labi ni Nicole. Sa kabutihang palad, dumating si Clayton sa oras upang hilahin siya pabalik mula sa kamatayan. Kahit na ano, may utang siya sa kanya. President, ang sabi ng doktor ay wala ka ng panganib, ngunit ang iyong bali sa kanang paa ay nangangailangan ng pahinga sa kama. Tatawagan ko ang doktor ng ospital sa bahay. Bumalik tayo ngayon. Sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang medikal, ang West City ay may pinakamahusay na mapagkukunang medikal. Bukod dito, naroon ang pamilya Stanton at mas maaalagaan siya. Tumigil sandali si Nicole. Sabay tayong babalik kapag nagising na si Mr. Sloan. Hindi nakakagulat na naramdaman niyang may mali sa kanyang kanang binti. Ang sakit ay hindi matiis, ngunit siya ay nagkaroon ng anesthesia. Buti na lang bali lang. Si Nicole ay nagkaroon ng near miss at lubos na nagpapasalamat. Tila minamaliit pa rin niya ang kapangyarihan ni Lincoln Zellman. Kahit na nakakulong siya, kaya pa rin niyang gumawa ng ganoong katapangan sa labas ng mundo. Naglakas loob pa siyang gumawa ng move kay Nicole. Sa pag-iisip nito, lumungkot ang mukha niya. Kinailangan ni Nicole na bunutin ang makamandag na tinak sa tagiliran niya. Si Eric ay nasa Sun City, ang kanyang mga mata at tainga. Nang malaman niya ang aksidente ni Nicole, sumugod siya kaagad pagkatapos ng kanyang pagpupulong sa gabi. Buong gabi siyang nagmaneho papunta sa ospital sa Sun City. Nakatayo sa pintuan ng ward, naramdaman ni Eric ang malakas na tibok ng kanyang puso. Napuno siya ng takot at pagkabalisa. Ang uri ng lamig at puot na tumatagos mula sa mga buto ay halos mawalan na siya ng kontrol sa matinding pagnanasang maghayganti. Gusto niyang pumatay ng tao. Bago niya itulak ang pinto ay narinig ni Eric ang sinabi ni Logan na agad namang nanigas ng katawan niya. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig sa kanyang ulo, na nagpatahimik sa kanya. Nanlamig siya sa kinatatayuan. Si Clayton Sloan ay may parehong uri ng dugo kay Nicole. Napaisip si Eric. Sa pagkakataong iyon, kumirot ang puso niya sa sakit. Hindi nakalimutan ni Eric kung bakit siya hiniwalayan ni Nicole noong una. Iyon ay dahil pinilit niya siyang mag-donate ng dugo kay Wendy Quaid at itinuring siya bilang isang mobile blood bank. Paulit-ulit niyang nilakad ang buong paligid. Ngayon, ang taong nagligtas sa kanya ay si Clayton Sloan. Ang taong nag-donate ng dugo ay si Clayton Sloan din. Anong ginawa ni Eric? Nasa kabilang side ng pinto si Eric. Bigla niyang naramdaman na parang sinampal siya sa mukha na nag-iinit. Hindi niya alam kung paano haharapin si Nicole, at hindi rin siya nang ahas na pukawin ang malungkot na alaala ni Nicole. Iyon ay isang pangit na nakaraan. Nais ni Eric na magsimulang muli kay Nicole batay sa katotohanan na mayroon pa rin itong pagkagusto sa kanya. Ang huling bit ng prangka ay mapuputol kung bigla siyang pumasok ngayon. Maya-maya, binawi ni Eric ang kamay niya at tumalikod para umalis ng tahimik, na parang wala siya doon. Ang mahalaga ay maayos si Nicole. Ang iba ay maaaring maghintay. Mahaba pa ang hinaharap nila. Ilang salita ang sinabi ni Logan. Nang makitang pagod na si Nicole, mataktika siyang lumabas. Hindi nagtagal, dumating si Floyd kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki, sina Grant at Kai. Namula ang mata ni Floyd na inalalayan siya ni Kai sa gilid. Lumapit si Logan at magalang na binati sila. Dumiretso sa ward sina Floyd at Kai. Napakatahimik ni Grant at tumayo sa pintuan para magtanong tungkol sa sitwasyon. Nang mga sandaling iyon, malamig at madilim ang mukha ni Grant. Alam ng lahat na ang pamilya Stanton ay nagalit sa bagay na ito. Inisip ni Lincoln Zellman na maaari siyang maging walang batas at masama dahil sa maliit na kapangyarihan na hawak niya sa Sun City. Ang unang ilang buhay na kinuha ni Lincoln ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas ng loob na isipin na walang sino man ang magtutunten nito pabalik sa kanya, kaya siya ay mas walang ingat. Kaya naman,
Kinasusuklaman ni Lincoln si Nicole, na hindi pa niya nakilala ngunit nagawa na niyang mawala ang lahat. Paano niya hahayaan ang babaeng ito na sumire sa lahat ng meron siya? Kahit na siya ay nasa kulungan, maaari pa rin niyang pagsisihan si Nicole na pumunta sa Sun City. Kabanata 745. Pamilyang mapagmahal. Alam na alam ni Logan at ng lahat na ito ay gawa ni Lincoln Zellman, ngunit walang ebidensya. Sinubukan ng mga pulis ang kanilang makakaya upang mag-imbestiga. Gayunpaman, ang driver na iyon ay hindi umimik hanggang ngayon. Narinig ni Grant ang buong ulat. Malamig at mapang-api ang ekspresyon niya. It's too inefficient. Go and investigate the identity of the driver. Find his family members. Kahit sino man sila, dapat ay matikman nila ang sakit na naranasan ni Nicole. Kung wala siyang pamilya, ayusin mo ang ating mga tao. Para makalusot doon at magsisi ang driver na ito at si Lincoln Zellman na pumasok sa mundong ito. Hindi nag-atubili si Grant na gumamit ng pinaka-nakakatakot na paraan para lang mailabas ang galit ni Nichols. Ang Stanton Corporation ay para lamang paglaruan ni Nicole, hindi para ibigay niya ang kanyang buhay. Kung sino man ang nangahas na banta sa buhay ni Nicole ay magsisisi lang sa kanilang pag-iral. Nagtrabaho noon si Logan kay Grant ng mahabang panahon, mula noong nagsimulang gumala si Grant sa mga kulay-abong lugar ng lipunan hanggang sa unti-unting naging mas matuwid. Alam ni Logan na halos kapareho ng karakter ni Grant si Eric. Pareho nilang nakita ang pinakamalupit na bahagi ng mundo, kaya sila ay matigas ang mukha at malamig ang loob. Sila ay walang malasakit sa sinuman maliban sa mga taong pinakamamahal nila. Ang kapangyarihan ni Lincoln Zellman ay sadyang hindi napapanatiling kumpara sa lakas ni Grant. Agad namang tumanggo si Logan. Understood. Aayusin ko agad. Matagal na siyang nagtatrabaho para kay Nicole at sanay na siyang makita ang prangka nito kaya't halos nakalimutan na niya na minsan din siyang sumunod sa hindi kompromiso na paraan ni Grant. Iminulat ni Nicole ang kanyang mga mata at nakitang may nakaupo na nakatalikod sa kanya. Nang lumingon ang tao ay biglang lumitaw ang gwapong mukha ni Kai. Nang makitang gising na siya, ngumiti si Kai. Lil-En, tignan mo. Pinirmahan ko ang cast mo. Napakaraming pera ngayon. Ang plaster sa kanyang kanang paa ay pininturahan sa magarbong paraan at pinirmahan gamit ang maningning na autograph ni Kai. Nilaybot ni Nicole ang mga mata at bamulong, bakit hindi mo ako bigyan ng $1? Ibebenta kita. Napaungol si Kai at magsasalita pa sana nang tumayo si Floyd sa gilid at tinignan si Nicole na may maiinit na luha. Lil-En, masakit pa ba? Sobrang heartbroken ni Daddy. Naantig si Nicole nang makita ang kanyang ama. Halos hindi na niya makita ang kanyang pamilya. Bigla siyang nakaramdam ng init sa kanyang puso habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi nakaimik si Kai at tahimik na naglakad palayo. Naisip niya, ito ay isang bali lamang. Kailangan ba nilang maging napakadrama? Noong nasugatan si Kai habang nagpe-film, mayroon siyang 3 pako sa kanyang likod at nakahiga sa kama sa loob ng 6 na buwan. Ni isang patak ng luha ay hindi pamatak si Floyd. Pinayuhan pa ni Floyd si Kai na magpalit ng career. Hindi ba ako anak niya rin ako? Napaisip si Kai. Itinulak ni Grant ang pinto at nakitang gising na si Nicole. Biglang lumambot ang malungkot niyang mukha. Ayos ka lang ba? Papuntahin mo ang doktor. Napangiti si Nicole. Hindi na kailangan, okay na ako. Napabuntong hininga si Floyd at tumingin kay Grant. Bilisan mo, maghanda na tayo para bumalik. Nakakabahala ang pakiramdam dito. Tumanggo si Grant. Hindi napigilan ni Nicole na sabihin, iniligtas ako ni Mr. Sloan. Hindi pa siya gising, kaya hintayin natin siyang magising at saka uuwi. Kaya, ang 4 na lalaki ni Stanton, kasama si Maverick, na sumali sa video call, ay nagtipon sa paligid ng higaan ng ospital ni Nicole upang pag-usapan ang mga susunod na pagsasaayos. Sa ganitong kondisyon ni Nicole, hindi pumayag si Floyd na ipagpatuloy niya ang pagpunta sa opisina, kaya kailangan niyang magpagaling sa bahay. Pumayag naman si Grant. Si Kai naman ang nag-seconded sa motion. Masyadong abala si Maverick sa paggawa ng mga eksperimento upang lumahok sa talakayan. Makalipas ang 1 oras, kumatok ang doktor sa pinto at pumasok. Miss Stanton, ang isa pang pasyente, si Mr. Sloan, ay nagkamalay. Pinilit niyang lumapit para tingnan ka. Habang nagsasalita ang doktor, muling itinulak ang pinto.
Si Clayton ay mahinang nakatayo sa pintuan. Mapatla ang mukha niya dahil sa pagkawala ng dugo. Napatingin siya sa mga tao sa loob at medyo natulala, saka magalang na tumango bilang pagbati. Hello, Chairman Stanton. Mukhang nandito na lahat ah. Kabanata 746. Talk alone. Ang saloobin ni Floyd kay Clayton ay higit na masigasig. Kung tutuusin, si Clayton ang nagligtas kay Nicole, kaya iba talaga siya sa nakasanayan ni Nicole na mga manliligaw. Clayton, dapat kang magpahinga. Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tumango si Clayton. Lumipat ang mga mata niya kay Nicole. Nang makita ang kanyang kanang binti sa isang cast, ang kanyang mga mata ay lumiit ng husto. Napangiti si Nicole. Bali lang ito at magiging maayos din. Mr. Sloan, salamat. Ang pasasalamat na ito ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sitwasyong iyon, hindi kasing bilis ng takbo ng sasakyan ang kanyang reaksyon. Kung hindi dahil kay Clayton, mas maraming pinsala ang natamo ni Nicole kaysa sa bali lamang sa kanang binti. Medyo namumula pa ang mga mata ni Clayton. Namumutla ang mukha niya habang kinukurot ang gilid ng labi niya sa isang mahinang ngiti. Well, I'm glad na okay ka na. Tumawa si Kay sa gilid. Sa tingin ko dapat na tayong lumabas at hayaan si Lil-En na makipag-usap kay Mr. Sloan ng mag-isa. Nagpasalamat si Clayton kay Kay. Hinampas ni Floyd si Kay sa likod ng ulo niya. Kalokohan. Sa mga oras na ito, dapat magkasama tayo bilang isang pamilya. Wala ang pamilya ni Clayton, kaya pamilya na niya tayo ngayon. Paano tayo makakaalis ng ganitong oras? Pareho silang pasyente, paano kung mahimatay sila? Hinawakan ni Kay ang ulo niya na parang natulala, saka masunurin na tumango. Oo, si tatay ang pinakamaalalahanin. Inikat ni Floyd ang kanyang mga mata at dali-daling pumunta para alalayan si Clayton. Halika, Clayton. Nakahanda na ang sasakyan. Hinihintay ka na lang namin. Nakipag-ugnayan na kami sa ospital sa West City, para makuha mo ang pinakamahusay na paggamot. Ako ang iyong Uncle Floyd ngayon at sisiguraduhin na ikaw ay nasa mabuting kalusugan. Nadobol ang sigla ni Floyd para kay Clayton, lalo na nang malaman na magkapareho ang uri ng dugo ni na Clayton at Nicole. Na-flatter si Clayton at pumunta sa upuan. Napataas ang kilay ni Grant nang hindi sinasadya. Palaging lumayo si Floyd sa mga manliligaw ni Nicole. Maging si Eric Ferguson ay maaari lamang siyang tawaging Chairman Stanton, gayon din si Clayton. Ngayon, tinawag pa ni Floyd ang kanyang sarili na Uncle Floyd. Ang pagbabagong ito ay medyo kakaiba. Ngumiti si Nicole at tumingin sa kinakabahan na si Clayton. Inaalo niya siya. Talagang nagpapasalamat ang aking ama sa iyo. Siya ay palaging palakaibigan at mapagmahal, kaya hindi mo kailangang makaramdam ng labis na pagpigil, Mr. Sloan. Hindi na kay Mexicay. Friendly at mapagmahal. Ha? Ngumiti si Clayton at tumango. Ang kanyang mainit na mukha ay may bakas ng panghihina. Kung gayon, pasensya na sa abala sa iyo, Tio Floyd. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Upang maging komportable ang mga pasyente hanggat maaari, pinamaneho ni Floyd ang isang tao na magmaneho ng dalawang mamahaling sasakyan na may katumbas na katatagan at ginhawa. Sina Clayton at Grant ay nagbahagi ng isang kotse, habang sina Floyd, Kay, at Nicole ay nagbahagi sa isa pa. Sinundot ni Kay ang kanang paa ni Nicole na nasa cast paminsan-minsan. Masakit ba? Sa una, ito ay isang bahagyang pananakit lamang, ngunit nang mawala ang pampamanhid, ang siksik na sakit ay tumagos sa kanyang mga buto. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Nakakainis si Kay. Bakit hindi siya kunin ng langit? Sa totoo lang napakasakit, ngunit natakot si Nicole na mag-alala si Floyd at maantala ang kanilang paglalakbay pauwi, kaya ngumiti na lang siya. Nope, it doesn't hurt. It's the kind of slight pain that is still tolerable. Sinulyapan ni Floyd ang kanyang malakas na anak na may sakit sa puso at tumingin sa kamay na si Kay na may pagkabalisa. Sa tingin mo ba siya ay ikaw? Kukuha ka ng mga painkiller para lang sa pananakit ng tiyan at gustong i-broadcast sa mundo ang lahat ng maliliit mong pinsala. Mas malakas ang kapatid mo kaysa sa iyo. Walang imek na ibinaba ni Kay ang kanyang ulo. Kasalanan ko ba na mahina ako sa sakit? Isa pang kotse. Tahimik at malamig ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Hindi nagsalita ang driver.
Hindi alam ni Grant kung ano ang sasabihin, at hindi alam ni Clayton kung paano sisimulan ang pag-uusap. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, biglang may naisip si Grant at nagtanong, Mr. Sloan, bakit ka napunta sa Sun City ng biglaan? Ang Sun City ay hindi gaanong binuo kaysa sa West City at Atlanta, at ang potensyal sa pag-unlad ay hindi ganoon kaganda. Paano mapupunta si Clayton Sloan, isang returnee at malaking pangalan na mamumuhunan sa Wall Street, sa Sun City? Para makita si Nicole. Prangka si Clayton. Ngumiti siya, at ang kanyang boses ay mainit at elegante. Kabanata 747. Interesado sa kanya. Tumaas ang kilay ni Grant at nag-alinlangan ng ilang segundo bago dahan-daang ibinuka ang bibig. Hindi ko maintindihan. Mr. Sloan, interesado ka ba kay Nicole? Sumili ang ngisi sa maputlang mukha ni Clayton. Oo, matagal ko na siyang hinahabol. Nakaharap kay Grant, na maaaring makakita sa mga intensyon ng mga tao sa isang sulyap na maaaring maging kapatid niya sa hinaharap, nadama ni Clayton na mas mabuting huwag magkaroon ng kahit kaunting pagtatago. Kinagat ni Grant ang kanyang mga labi. Ito ay isang inaasahang sagot. Mr. Stanton, sa tingin mo ba may pagkakataon ako? Hindi maiwasang magtanong ni Clayton. Natarante siya nang maisip niya ito, kaya sinubukan niyang maghanap ng tiwala sa sarili kay Grant. Kung tutuusin, kapatid ni Nicole si Grant. Makahulugang ibinaba ni Grant ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang mga mata. Ang kanyang tinig ay may dalang namumulaklak na pakikiramay. Mr. Sloan, sa aming pamilya, ang aming opinyon ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. Si Nicole ay palaging nakakakuha ng mga karapatan sa pagveto. Walang makakaimpluwensya sa mga iniisip ni Nicole. Noong si Nicole ay desidido na putulin ang pakikipag-ugnayan sa pamilya Stanton para pakasalan si Eric Ferguson, walang saysay ang kanilang sinabi. Sa halip, pinukaw nito ang kanyang pagsuway. Ngayon, hindi na sila nang ahas na subukang hikayatin siya. Basta masaya si Nicole, ano ang mahalaga kung sino ang kasama niya. Anyway, kasama ang pamilya Stanton, sino ang maglalakas loob na ay bully si Nicole? Nang marinig ito, natigilan si Clayton ng kalahating segundo, tila ba nakaramdam ng kalungkutan sa tono ni Grant. Tumanggo si Clayton na may tahimik at banayad ng ngiti. Sinabi sa kanya ng pagpapalaki ni Clayton na pinakamainam na huwag maglihim ng mga lihim na hindi planong ipagtapat ng iba. Hindi nagtagal ay dumating ang sasakyan sa West City. Si Floyd ay may magandang relasyon sa direktor ng high-end na pribadong ospital na iyon. Ang mga pasyente na na-admit sa ospital ay hindi ordinaryong tao. Ang mga kagamitang medikal na ginamit doon ay ang pinakamahusay din sa mundo. Kasabay nito, ito rin ang pinakamahal. Ang espesyal na uri ng dugo ni Nicole ay hindi makakakuha ng pinakamataas na prioridad sa mga ordinaryong ospital, ngunit dito, kaya niya. Nang makarating na sila, muli silang nagsagawa ng masusing pagsusuri. Malubhang nabali ang binti ni Nicole, kaya hindi siya makalakad. Lumapit ang nurse sa gilid na may magandang ugali at tinulungang itulak ang wheelchair ni Nicole. Mahigit isang oras ang lumipas bago natapos ang serye ng nakakapagod na eksaminasyon. Nang matapos ito, masigasig na itinulak ng nurse si Nicole pabalik sa nakaayos ng ward. Nakita ni Nicole si Clayton sa pintuan. Nakaupo siya roon habang nakapatong ang noo sa mga kamao na maluwag na nakakuyom. Huminto si Nicole at tumingin sa nurse, senyales na umalis muna ito. Pinindot niya ang button ng kanyang demotor na wheelchair at dahan-daang tumawid. Nakaramdam siya ng labis na pagsasalungat tungkol kay Clayton. Ang kanyang puso ay sumakit para sa kanya, tulad ng nangyari sa kanyang hamak na nakaraan sa loob ng 3 taong pagsasama nila ni Eric. Ayaw ni Nicole na maging katulad niya si Clayton. Ang hindi masabi na kapitan na iyon ay tunay na naghihirap. Maaaring masira nito ang pride ng isang tao at maalis ang tiwala sa sarili. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga mata at nakita si Nicole. Ang kanyang mga mata ay may pamumula na hindi pa kumukupas, ngunit ito ay mainit pa rin gaya ng dati. Napangiti siya. Mapatla pa rin ang mukha niya dahil sa pagkawala ng dugo. Lumipat ang nag-aalalang tingin nito sa binti niya. How was the check-up? Masakit pa ba? Ang sakit ni Nicole ang una niyang napansin pagkababa ng sasakyan. Napakagatlabi siya kaya dumudugo ang mga ito, kaya tiyak na mahirap tiisin ang sakit. Isang init ang bumalot sa kanyang dibdib. She chuckled. Matagal na itong tumigil sa pananakit.
Maamo ang mga mata ni Clayton, at maayos ang pagkakatukoy ng kanyang mga kilay. Nang marinig niya ito, napangiti siya. Mabuti naman. Huminto si Nicole. I didn't expect that you'd have the same blood type as me. Pareho tayong hindi maliligtas kung sakaling may mangyari. Napawi ang ngiti ni Clayton habang tinitigan siya ng masinsinan. Nicole, bagamat bihira ang blood type mo, mainit kang tao. Walang hindi maliligtas, tulad mo. Bahagyang natigilan si Nicole. Maliban sa 3 taon nang siya ay isang mobile blood bank para kay Wendy Quaid, si Nicole ay palaging pinahahalagahan ang kanyang buhay. Kabanata 748. Mayroon akong isang espesyal na interes sa iyo. Ngayon at sa hinaharap din. Sa pamamagitan ng paraan, tapos ka na ba sa iyong mga bagay sa Sun City? Tanong ni Nicole. Sumagot si Clayton, nagpunta ako upang hanapin ka. Ang titig ni Clayton ay masyadong nagninangas, at ang mga salitang sinabi niya ay sobrang init at banayad. Ginawa nitong maliit na flustered si Nicole. Siya ay nangahas na hindi itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga labi at kumurap ng kanyang mga mata, sinusubukan na magmukhang kalmado. Hinahanap mo ba ako para sa isang bagay sa partikular? Seryoso na tinignan ni Clayton si Nicole. Ang kanyang mga mata ay mahina na sumasalamin sa kalawakan. Sa mas malapit na pagtingin, napakatindi nila. Matapos tumitig ng ilang segundo, biglang tumawa si Clayton. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kulot sa isang ngiti na medyo kaakit-akit. Mayroon akong isang espesyal na interes sa iyo, kaya syempre, makakahanap ako ng isang paraan upang makita ka. Napahigpit ang pagkakahawak ni Nicole. Hindi niya inaasahan na biglang sabihin ni Clayton ang gayong mga direktang salita. Ilang sandali, hindi niya alam kung paano siya sasagutin. Nang makita ang kanyang punit na mukha, ang mga mata ni Clayton ay mahina ang kumislap. Nakipag-usap siya ng may ngiti. Naantig ka ba? Kung ikaw ay, kung gayon. Sven, iiwan ko ang aking anak na babae sa iyong pag-aalaga mula ngayon. Kapag siya ay pinalabas mula sa ospital, siguraduhin na masiglang siya tulad ng dati. Bigla, ang tinig ni Floyd na unti-unting lumapit ay nagmula sa ward ni Nicole. Huwag kang mag-alala. Miss Stanton ay mabuti sa oras na ito, salamat sa kanyang kasintahan. Paano mo siya nahanap na kasintahan na may parehong uri ng dugo tulad niya? Sa hinaharap, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mga aksidente. Sa kanilang dalawa na magkasama, ganap na walang mangyayari. Ang isang luma at malalakas na tinig ay nagsalita ng may kasiyahan. Sa parehong time, nagbukas ang pinto. Ang 4 na tao ay tumingin sa bawat isa. Mabilis na yumapekto si Nicole at tumanggo patungo sa lalaki sa tabi ni Floyd na may ngiti sa kanyang mukha. Direktor Sven, kumusta ka? Si Director Sven ay isang matandang kakilala. Si Nicole ay nagpunta sa kanya para sa mga konsultasyon mula noong siya ay bata pa. Parehong sina Sven at Floyd ay walang kaunting kahihiyan sa pagiging eavesdropped at kumilos tulad ng mga sopistikado. Miss Stanton, narito ang iyong ama upang bigyan ako ng babala habang nanunuhol sa akin. Ang iyong katawan ay kailangang mabuhay sa mga inaasahan. Tumawa si Nicole. Ngayon lang, sinabi ng doktor na walang seryoso. Matapos ang ilang buwan, makakapaglakad ulit ako. Tumanggo si Director Sven. Ngumiti si Floyd at lumakad upang itulak ang wheelchair ni Nicole. Okay, huwag abalahin ang pahinga ng aking anak na babae. Maaari kayong umalis. Ang direktor na si Sven ay nagsabi ng ilang mga salita at naiwan. Lumakad si Clayton sa ward. Uncle Floyd, marami pa rin akong trabaho upang mahawakan. Darating ang aking mga tao upang kunin ako sa hapon. Paumanhin sa pag-abala sa iyo ng 2 araw na ito. Natigilan si Floyd. Napangiti siya at tinapik ang balikat ni Clayton. Tumingin ka sa iyo, kumikilos tulad ng isang estranghero. Naisave mo si Nicole, kaya ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Huwag pag-usapan ang tungkol sa problema. Mahalaga ang iyong negosyo, ngunit mula ngayon, kukunin ko ang aming chef upang magpadala sa iyo ng mga pagkain bawat isa sa araw hanggang sa makabawi ka. Natigilan si Clayton. Hindi na kailangang maging napakahirap. Hindi ito isang problema. Maaari kang bumisita sa bahay kung libre ka, tretuhin mo lang ang aming tahanan tulad ng iyong sariling tahanan. Tumanggo si Clayton at ngumiti ng disente.
Hinaplos ni Nicole ang kanyang glabela. Ang saloobin ng kanyang ama kay Clayton ay nagbago ng napakabilis. Naalala niya ang labis na pag-uusap ni Floyd kanina at nahihiya. Ito ay parang hindi nila nais na umalis si Clayton dahil sa kanyang dugo. Ang pamilyang Stanton ay ang may espesyal na interes kay Clayton. Hindi ba mapigilan ang pag-uusap ni tatay at Director Sven? Naisip ni Nicole. Sa kabutihang palad, si Clayton ay hindi nagpakita ng anumang hindi kasiya siya. Kung hindi man, nais ni Nicole na bumagsak sa lupa. Nitong hapon, hindi ito matiis ni Floyd at umuwi upang magpahinga. Si Nicole ay nasa ward na kumakain ng prutas na pinutol ni Kai para sa kanya nang magmadali si Grant. Si Grant ay may hawak na isang makapal na dokumento. Ang kanyang mukha ay mahigpit at glum. Basa na basa si Kai at kinuha upang panasan ang mga kamay ni Nicole habang ngumiti siya kay Grant. Mukhang nahuli ni Big Brother ang mamamatay tao. Kabanata 749. Hindi kwalipikado para sa kapatawaran. Bumagsak ang mahigpit na titig ni Grant habang ibinigay niya ang dokumento kay Nicole. Ang taong may mga scars ay talagang henchman ni Lincoln Zellman na dalubhasa sa paglikha ng mga aksidente sa mga site ng konstruksyon upang maantala ang schedule ng trabaho. Masaya si Nicole. Bumagsak ang mga mata niya. Hindi ba ito nagkakahalaga ng banggitin na tinatrato ni Lincoln Zellman ang buhay ng tao bilang paglalaro ng isang bata? Sinampal ni Kai ang kanyang hita. Mapahamak. Mayroon pa siyang mga guts upang i-target si Lil-En. Hindi natin siya mapabayaan ang kawit na ganito. Bago ibigay siya sa pulisya, dapat nating turuan siya ng isang aralin. Tumingin si Grant kay Kai. Masikip ang kanyang panga, at ang kanyang ekspresyon ay medyo komplikado at madilim. Sinisiyasat ko ang background ng pamilya ng Scarface na ito. Siya ay isang manggagawa mula sa site ng konstruksyon. Ang dahilan kung bakit ipinagbili niya ang kanyang buhay kay Lincoln Zellman ay ang kanyang anak na babae ay may cancer at nangangailangan ng malaking halaga ng pera para sa paggamot. Ang pera para sa unang ilang mga operasyon ay nagmula sa pagbabayad ni Lincoln Zellman. Natahimik ang silid matapos sabihin ito ni Grant. Ang mga Stantons ay hindi mabisyo na tao. Magiging malambot din sila at magiging mabait din sa iba. Gayunpaman, si Nicole, na nasugatan, natutunan ito at nadama ng 1,000,000 beses na mas magkasalungat. Si Kai ang unang huminahon. Iyon ay marahil dahil nasanay siya sa pagbabasa ng mga ganitong uri ng mga dramatikong script habang kinukunan. Matapos marinig ang mga salita ni Grant, siya ang pinakamasiraan ng loob at malamig na snort. Kaya, upang mailigtas ang kanyang sariling anak na babae, nagpunta siya upang patayin ang mga anak na babae ng ibang tao. Siya ay tulad ng isang mapagkunwari. Pinatay niya ang napakaraming mga inosenteng tao. Hindi ba siya natatakot na makarating ang karma sa kanyang anak na babae? Dahil lamang sa isang bagay na nangyari sa isang kadahilanan, hindi nangangahulugang ito ay nagkakahalaga ng pagpapatawad. Nakikiramay si Nicole sa anak na babae ng Scarface na ito, ngunit hindi iyon dahilan para sa kanya na patayin ang napakaraming tao. Lalo na dahil siya ay naglalakad lamang sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, walang puso si Nicole na alagaan ang kasawian ng ibang tao. Kumpara sa isang taong gumawa ng napakaraming masasamang gawa, ang isa lamang na bumalik mula sa mga patay ay ang mas kapos-palad, di ba? Ang kaunting pakikiramay sa kanyang puso ay agad na nabawasan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Grant. Ang kanyang tono ay walang malasakit at makatuwiran. Kung gumawa siya ng pakikitungo sa halimaw, dapat siyang maging handa na mahayla. Hindi tayo kwalipikado na patawarin siya para sa mga namatay sa kanyang mga kamay, kaya iwanan mo lang ito sa pulisya. Walang balak si Grant na palayain ang Scarface. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang mga dahilan, hindi siya magtatapos ng maayos dahil siya ay nangahas na gumawa ng isang hakbang kay Nicole. Gayunpaman, nag-aalala si Grant na magiging emosyonal si Nicole matapos malaman ang dahilan. Iyon ang dahilan kung bakit bago ibigay ni Grant ang Scarface sa pulisya, lumapit siya upang makuha ang opinyon ni Nicole. Hindi inaasahan ni Grant na mas mapagpas siya si Nicole kaysa sa naisip niya. Sa pag-iisip nito, alam ni Grant kung ano ang gagawin. Okay, ayusin ko ang natitira. Huwag kang mag-alala. Hindi kami makialam, at hindi kami magdaragdag sa kanyang mga problema. Ito ang nasa ilalim na linya.
Ang ibig sabihin ni Grant ay ang pamilyang Stanton ay hindi magiging bobo na magbayad para sa paggamot ng anak na babae ng Scarface, at hindi rin sila magiging kasiya siya upang gumawa ng isang hakbang laban sa kanyang anak na babae. Tumanggo si Nicole. Hinaplos ni Grant ang kanyang ulo at tiningnan si Kai. Babalik ako sa opisina. Tumawag sa akin kung may kailangan ka. Nagagalit si Kai. Naisip na niya ang hindi mabilang na mga paraan upang maghayganti kay Nicole, ngunit siya ay medyo nalilito matapos marinig ang mga salita ni Grant. Ang pamilyang kriminal na iyon ay napabayan ng madali. Ang silid ay nahulog muli sa katahimikan. Nakita ni Kai na hindi nasisiyahan si Nicole at inilaan na maglagay ng isang projector sa kanyang ward upang manood ng mga pelikula, pagkatapos ay mag-install ng isang karaoke machine. Ipinapaliwanag niya ang kanyang mahusay na mga ideya na nasa sabik si Nicole. Si Nicole ayok kay Kai nang walang tigil. Siya ay nagpaplano na manirahan dito permanent. Medyo masaya si Kai sa hindi pag-uwi upang samahan si tatay. Tinapan niya ang sarili ng guilt at pinakawalan ang isang mahabang buntong hininga. Kay, gusto kong magpahinga. Maaari kang lumabas upang magsaya. Naisip ni Kai, wala siyang budi. Galit na binuksan niya ang pintuan. Maraming tao ang nais kong samahan sila sa kama. Hindi talaga alam ni Lil-En kung gaano siya mapalad na magkaroon ako. Kabanata 750. Nais niya ay patay. Ang panloob na disenyo ng ospital ay maingat na ginawa ng mga sikat na dayuhang taga-disenyo. Malinis, maluwang ang puwang, maluwang, at lubos na komportable. Ang ospital na ito ay katulad ng isang masigasig na semi-open na lugar, at mayroon lamang isang pasukan upang makontrol ang pag-akses sa lugar na ito. Ang mapayapa at matikas na kapaligiran sa loob ay may ilang mga kontemporaryong elemento ng disenyo dito, na nagpakalma sa isip ng isang tao. Naglakad si Kai sa ospital at nakatanggap ng maraming humanga at natigilan na mga titig mula sa mga doktor at nurse nang siya ay lumingon sa isang sulok sa dulo ng promenade. Napansin ni Kai ang isang tao na nakaupo sa isang upuan ng kawayan na hindi kalayuan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Eric Ferguson. Unti-unting lumapit si Kai. Nag-iisa si Eric. Ang kanyang likurang figure ay mukhang malungkot at nag-iisa. Dapat nadama ni Eric na nasaroon ng loob. Pagkatapos ng lahat, ang taong nakatayo sa tabi ni Nicole ay naging Clayton. Ang pag-iisip tungkol sa saloobin ni Floyd kay Clayton, Nicole at Clayton ay maaaring magtapos ng magkasama. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata at nakita si Kai, na nakatayo sa harapan niya, nakangiti. Ano ang isang pagkakaisa, Mr. Ferguson? Tumingin si Kai kay Eric at bahagyang napaatras. Ang mga mata ni Eric ay dugo. Mukhang hindi siya natutulog ng maraming araw, o siya ay nababahala at hindi komportable. Sa madaling sabi, si Eric ay mukhang nasa isang napakasamang estado. Hindi pa nakita ni Kai ang panig na ito ni Eric dati. Sa sandaling iyon, ang kalagayan ni Kai na panunukso kay Eric ay hamupa ng malaki. Ibinaba ni Eric ang kanyang mga mata. Ang boses niya ay gruff habang tinanong niya, kumusta siya? Sapat na, dumating si Eric para kay Nicole. Si Kai ay nagpabuntong hininga at umupo sa tabi ni Eric. Mas mahusay ngayon. Maliban sa hindi makalakad, ang natitira ay hindi isang malaking pakikitungo. Mr. Ferguson, huwag kang mag-alala ng labis. Bahagyang lumipat ang mga mata ni Eric. Inilagay niya ang kanyang ulo sa katahimikan at nakatitig sa kalawakan. Kumurap si Kai at nakataas ang kilay niya. Mr. Ferguson, hindi ka pupunta upang tumingin. Hindi ito katulad ng karaniwang estilo ni Eric. Ilang sandali si Eric. Siyempre, nais ni Eric na makita si Nicole at nagmamadali upang makita siya sa unang pagkakataon. Gayunpaman, nang makalapit siya sa pintuan, umatras siya. Para sa ilang kadahilanan, nagpanik si Eric at nadama ng kaunting hindi mapakali. Lalo na nang matapos niyang malaman na ibinahagi ni Clayton at Nicole ang parehong uri ng dugo, ang uri ng pagkabalisa na nagugat sa kanyang puso ay nagbigay ng isang mapait na sakit. Kahit papaano nahihiya si Eric na harapin si Nicole. May katahimikan ng ilang sandali bago dahan-daang binuksan ni Eric ang kanyang bibig. Ang madulas na kadiliman ay pinigilan sa kanyang mga mata. Hindi, sa susunod. Gamit nito, tumayo si Eric at nais na umalis. Matapos ang pagupo dito ng isang oras, na napakalapit sa kanya, naramdaman pa rin ni Eric na malayo na siya at dahan-daang kumukupas.
Natigilan si Kai at biglang nag-sneered. Mr. Ferguson, hindi ka naglakas loob na makita siya, di ba? Sa mga 3 taong iyon ng iyong kasal, ginamit mo ang dugo ng aking kapatid upang mailigtas ang iyong kasintahan. Ang taong ito ay nangyari kay Clayton, na laging nagustuhan sa kanya. Ang likod ni Eric ay matindi ang higpit. Ang kanyang mga mata ay agad na naging malamig at mahigpit. Ang kanyang tingin ay madilim at malupit. Nang siya ay lumingon, ang kanyang mukha ay mapurol, at ang kanyang katawan ay nagpapalabas ng isang sili. Kai. Ang taong nasa harap niya ay ang ikatlong kapatid ni Nicole, kaya ligtas at maayos si Kai pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Nag-sneer si Kai. Ito ang katotohanan, kaya ano ang pinagtatalunan tungkol sa nakaraan? Walang isang maling-maling salita sa sinabi ni Kai, kaya't wala ring silid si Eric. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kanyang dugo? Alam mo ba na ang lahat ng mga kasangkapan sa aming bahay ay malumanay na nakabalot sa mga gilid? Naupo si Kai doon na may bahagyang nakataas na baba. Ang mga sulok ng kanyang mga labi na mayroong fleeting smile. Wala kang alam. Bumalik noong siya ay nakayuko sa pag-aasawa sa iyo, binibigyan kanya ng buhay, ngunit nais mo lamang siyang patay sa bawat oras. Hindi ko. Mabigat ang tono ni Eric. Ang kanyang tinig ay malabo at tuyo, tulad ng mabuhangin na hangin sa disyerto. Pakiramdam niya ay parang manipis na mga thread ang mga nakabalot sa kanyang puso, unti-unting humihigpit at hinuhuli siya. Kabanata 751. Ang aso na nawala sa bahay nito. Ang mga salita ni Kai ay nakapagpapayamot at hindi nagpapatawad. Sinusuportahan niya si Eric kung saan masaktan ito. Ang mas gusto ni Eric na kalimutan ang tungkol sa nakaraan, mas nais ni Kai na ilabas ito at pukawin ito. Kung nais ni Eric na magsimula kay Nicole, kailangan niya ng responsibilidad para sa kanyang mga nakaraang aksyon. Hindi nila mapabayaan si Eric ng madali. Malamig na tiningnan ni Kai si Eric. Nais niyang ipahiya si Eric, ngunit talagang mukhang kaaya-aya si Eric. Si Eric ay parang aso na nawala sa bahay nito. Kalimutan mo na. Tumulong ka kay Nicole ng ilang beses, kaya hindi niya maputol ang lahat ng mga relasyon sa iyo kahit na gusto niya. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita pinaaalalahanan. Kung magpasya siyang makasama si Clayton, mas mabuting hindi lumitaw sa harap niya. Sinulyapan ni Kai si Eric. Ang pagkakakilanlan ni Eric ay hindi papayagan siyang mag-stalk o mag-pester ng ibang babae ng ibang lalaki. Sa isang iglap, masikip ang panga ni Eric, at ang kanyang ekspresyon ay naging labis na hindi kasiya siya. Madilim at mabigat ang kanyang mga mata habang lumingon siya at tinitigan si Kai. Hindi kailanman magkakaroon ng araw na ito. Magaan ang tawa ni Kai. Sobrang tiwala. Sinabi ni Eric, pangatlong kapatid, bibisitahin ko si Nicole mula pa rito. Kahit na nais niyang sampelan ako, kahit bigyan niya ako ng magkabilang pisngi. Bumalik ang kanyang mga mata sa kanyang karaniwang kawalang interes at lakas. Ang mga salita ni Kai ay hindi itinulak si Eric sa isang patay na dulo, ngunit sa halip, pinaliwanagan niya si Eric. Tama, kung si Clayton Sloan ay talagang kasama ni Nicole, kakailanganin kong umatras, ngunit ako ba ay isang taong umatras at pinapanatili ang aking distansya? Paano karapat-dapat si Clayton sa paghagupit sa aking babae? Hindi maaaring magpatuloy si Eric na maging negatibo at malungkot. Dahil hindi niya mabrush ang kakilakilabot na mga memories, kakailanganin lamang niya ang mga ito. Pagkatapos nito, lumakad palayo si Eric. Ang kanyang likuran ay mukhang matatag. Ang mga sulok ng labi ni Kai ay kumalas. Nakasulong ba ako? Pangatlong kapatid. Ba? Pinahihit ni Kai ang kanyang mga mata at naisip, talagang nasobrahan ko ang paglilinang kay Eric. Lumapit si Eric sa lugar na ward. Alam na niya kung aling silid si Nicole. Kaya, malinaw ang kanyang target. Bago makalapit si Eric sa pintuan, nakita niya ang bastos na si Clayton Sloan na lumabas mula sa loob. Huminto si Eric sa kanyang mga trap. Agad na dumilim ang mukha niya. Ang kanyang mga mata ay may malalim na kadiliman at kasing matalim ng isang falcon. Sa isang iglap, nagbigay siya ng isang morose at mapang-api na vibe. Naturally, nakita rin ni Clayton si Eric. Naglakad si Clayton na may katamtamang ngiti at may sakit na mapatla na mukha. Mr. Ferguson, dumating ka ng kaunti kaysa sa naisip ko. Si Eric ay mahigpit na sumulyap sa kanya. Clayton Sloan, binalaan kita na lumayo sa kanya. Ang tinig ni Clayton ay mainit-init, banayad,
at kalmado habang siya ay ngumiti at sinabing, kung mananatili akong napakalayo sa kanya, mabubuhay pa ba siya? Iniligtas ko siya, at binigyan ko siya ng pagsasali ng dugo, kaya paano lalayo sa kanya? Ang isang alon ng puot ay agad na nakapaloob sa katawan ni Eric. Si Eric ay mabangis na hinarap ang kwelyo ni Clayton at itinulak laban sa pader sa gilid. Para kay Eric, ang walang pag-iingat na paghihimok sa mga salita ni Clayton ay ang fuse na nag-apoy sa bomba sa kanya. Gusto lang ni Eric na suntukin si Clayton hanggang sa kamatayan sa sandaling iyon. Clayton Sloan, karapat-dapat ka ba? Ang mga pamumuhunan na ginawa mo sa ibang bansa ay maayos pa rin. Nilinis mo na ba ang iyong sariling bahay? Sa palagay mo ba hindi ako maglakas loob na papatayin ka? Kapag ang dalawang lalaki ay humarap sa bawat isa, ang kanilang mga auras ay napakalakas. Si Eric ay laging mayroong domineering vibe. Walang makakalaban sa kanya. Sino mang provoke sa kanya ay mamamatay. Sa kabilang banda, si Clayton ay palaging ngumiti ng malumanay at hindi mapagpakumbaba o labis na labis, ngunit hindi siya nahulog kay Eric. Ang ngiti ni Clayton ay nagdala ng malamig na hangarin. Ang kanyang mga mata ay pantay na matalim tulad ni Eric. Karaniwan, sa harap ni Nicole, sadyang itago ni Clayton sa ilalim ng isang maskara dahil hindi niya nais na tumingin siya sa kanya ng may kagiliw-giliw at detachment, ngunit ngayon, ang banayad na tinig ni Clayton ay nagdala ng kawalang interes. Mr. Ferguson, alam ko na ikaw ay pambihirang sanay sa trickery, ngunit hindi ko nahahayaan si Nicole. Naranasan mo siya noon, ngunit minamahal mo na ba siya? Kabanata 752. Ang kanyang puot. Mabangis na lumiit ang mga mata ni Eric habang si Clayton ay tumawa. Mr. Ferguson, nagpapahinga siya sa loob. Mas mabuting huwag ka nang pumasok at istorbohin siya. Mas epektibong tamaan kung saan masakit. May kahinaan din si Eric, which was Nicole. Alam na alam ni Clayton na hindi sumuko si Eric kay Nicole, kaya gustong ilabas ni Clayton ang kanilang hindi kasiya siyang nakaraan para paulit-ulit na ipaalala kay Eric na hindi siya karapat-dapat kay Nicole. Itinuring ni Clayton ang kanyang sarili na isang maginoo, ngunit sa mundo ng negosyo, ang pagiging kabayanihan ay isang pag-uugali na ginagawa lamang ng mga tao sa tuktok ng pyramid kapag wala silang mas mahusay na gawin. Nagmula siya sa mundo ng katanyagan at kayamanan, kaya ano ang hindi niya nakita noon? Ang naunang sorpresang pag-atake ni Eric ay nahuli sa kanya, ngunit kung nais ni Eric na makuha siya muli, si Clayton ay opisyal na kikilos. Dahil sa pang-aasar ni Clayton ay natarante si Eric kaya hindi na nagpapigil si Eric at sinuntok ng malakas si Clayton sa mukha. Ano ka ba sa tingin mo? Bumagsak si Clayton sa lupa. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya, kaya hindi pa siya tuluyang gumaling. Matapos gawin ang suntok na ito, nakaramdam ng pagkahilo si Clayton at malapit nang mawalan ng ulirat. Nasa limitasyon na ang kanyang katawan. Biglang nakita ng nurse na nag-iikot ang scene na ito. Sa sobrang takot niya napasigaw siya. Mahinang nakahiga si Clayton sa sahig, humihingal. Biglang bumukas ang pinto ng ward sa tapat nila, at bumungad si Nicole sa pintuan sakay ng wheelchair. Labis na nagbago ang mukha ni Nicole nang makita ang tagpong ito. Eric Ferguson. Naninigas ang nakakuyom na kamao ni Eric sa hangin. Agad na nag-condensed ang atmosphere. Ang mga nakapaligid na doktor at nurse ay sumugod at nagtipon sa paligid ni Clayton. Namutla ang mukha ng lalaki. Ang matingkad na pulang dugo sa sulok ng kanyang mga labi sa kanyang maaliwalas at maamong mukha ay lalong nagpamukha sa kanya na miserable. Mukha siyang may sakit at mahina kaya hindi maiwasan ng mga tao na maawa sa kanya. Gayunpaman, walang nang ahas na magreklamo dahil narinig nilang lahat ang pangalan na sinigaw ni Nicole. Eric Ferguson. Dahan daw ang tumayo ng tuwid si Eric. Nakatutok ang malalim at maitim niyang mga mata sa babaeng nakaupo sa wheelchair. Hindi pa rin kumukupas ang pamumula ng mga mata niyang duguan. Nagkaroon din ng kadiliman sa kanila sa sandaling ito. Nakita niyang nagulat muna si Nicole, tapos nagalit. Ang ganitong uri ng galit ay nakadirekta sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman na lang niya na tinusok ng matalim na kawit ang kanyang puso. Masakit at duguan. Dumating ang wheelchair ni Nicole sa harap ni Eric, ngunit hindi ito umimik sa kanya. Sa halip, tumingin siya ng may pag-aalala kay Clayton, na nakahiga doon habang ni-resuscitate. Kamusta na siya? Hindi naglakas loob ang doktor na igalaw ng husto ang katawan ni Clayton. Seryoso ang tono niya.
Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya at hindi pa ganap na naka-recover. Ang suntok na ito ay malamang na nagdulot ng concussion. Tungkol naman sa mga kasunod na komplikasyon na dulot ng hindi sapat na supply ng dugo sa utak, kailangan nating gumawa ng karagdagang pagsusuri upang malaman ang partikular na sitwasyon. Pagkatapos noon, tumingin ang doktor sa nurse sa gilid at nagutos sa mahinang boses. Ihanda mo ang stretcher at examination room. Huwag masyadong galawin ang katawan ng pasyente. Dali-dali namang ginawa ng lahat ang utos. Wala pang 1 minuto, dumating na ang stretcher. Mahinang nakahiga si Clayton. Ang kanyang mga labi ay mapuputi, at ang kanyang maamo at makisig na mukha ay napakarupok na para bang makakaalis na siya sa mundong ito sa susunod na segundo. Biglang tumibok ang puso ni Nicole. Ang isang normal na tao ay hindi hihimatayin sa isang suntok. Sobra-sobrang dugo lang kasi ang binigay niya noon. Hindi mas malinaw kay Nicole ang pakiramdam ng panghihina pagkatapos mag-donate ng dugo. Ang buong katawan ay makakaramdam ng labis na panghihina. Ngayon, naghihirap si Clayton dahil sa kanya. Inalis ng doktor si Clayton, naiwan sina Nicole at Eric. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagkaroon sila ng ilang hindi masabi na mga komplikasyon. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay walang pakialam, at ang kanyang boses ay malinaw at malamig. Anong ginagawa mo dito? Babuka pa lang ni Eric ang bibig niya nang malamig na ngumuso si Nicole at sinabing, nandito ka para bugbugin ang mga tao. Kabanata 753. Hindi kailangan ng isang dahilan upang talunin siya. Sa pagitan ni Eric at Clayton, si Nicole ay walang malay na tumayo kasama ang mas mahina na bahagi. Sa mga nakaraang araw, ang donasyon ng dugo ay nagdala ng maraming mga hindi maligayang alaala ni Nicole. Si Eric ang huling taong nais makita ni Nicole sa oras na ito, ngunit dumating pa rin siya. Dumating pa siya at binugbog si Clayton, ang taong nag-donate ng dugo sa kanya. Humanga si Nicole sa kanyang mabuting paglilinang at pagpigil. Kung hindi para sa kanyang baldado na paa, sisipain niya si Eric sa kamatayan sa sandaling iyon. Labis siyang nadama dahil wala kahit saan upang maibulalas ang kanyang galit. Ibinaba ni Eric ang kanyang ulo at tinitigan siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay iniwasan niya ang kanyang galit na galit. Tumingin siya sa kanyang binti na nasa isang cast na may sakit ng puso. Ang kanyang tinig ay mababa at husky habang sinagot niya ang kanyang tanong. Dumating ako upang makita ka, at hindi ko kailangan ng isang dahilan upang talunin siya. Si Eric ay labis na mapagmataas. Halos lumipas si Nicole mula sa galit. Ang tiwala sa sarili ng bastos na ito ay talagang wala sa kontrol. Sa susunod na segundo, dahan-daang yumuko si Eric sa tuhod at lumuhad sa harap ni Nicole. Inunat niya ang kanyang mahusay na tinukoy na malaking kamay at malumanay na hinawakan ang kanyang kanang paa. Masakit ba? Ang kanyang tinig ay tila nagdadala ng isang hindi matitinag na sakit ng puso. Ang kanyang mga mata ay malabo at mabigat. Natahimik si Nicole at hindi gumawa ng tunog. Anong bagay na walang kaparikan? Hindi pinansin ni Eric ang kanyang kamangmangan at patuloy na nagsasalita. Dapat itong maging masakit. Noong nasira ang aking paa, napakasakit na hindi ako makatulog. Marahil ay naramdaman mo rin ang parehong paraan. Ang kanyang mga salita ay tulad ng manipis na karayom na tinusok ang kanyang puso. Agad itong pinukaw ang mga bagay na ginawa niya para sa kanya. Sinakripisyo din ni Eric ang kanyang sarili upang mailigtas siya. Halos mawala siya sa buhay para sa kanya. Sa pag-iisip nito, ang galit sa puso ni Nicole ay tahimik na nawala. Kalimutan mo ito. Kahit na nasaktan niya ako ng pinakamalalim, nailigtas din niya ang aking buhay. Ano man ang ginawa niya ay na-offset ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ano ang punto ng palaging kumapit sa nakaraan? Gayunpaman, gaanong sumingit si Nicole. Ginoong Ferguson, pinapaalala mo ba sa akin na magpasalamat sa iyo? Bahagyang natigilan si Eric. Dahan-daang nakaka-relax ang kilay niya habang ngumiti siya. Mabuti ang intensyon ko, sa tingin mo. Nais ni Clayton na burahin ang mga bakas ni Eric mula sa buhay ni Nicole at palitan siya. Iyon ay simpleng panaginip ng pipe. Sinaksak ni Nicole ang kanyang mga salita. Sumimangot siya. Kung gayon, bakit mo siya tinamaan? Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata na may nakababahala na pamumula. Walang nagmamalasakit na ang kanyang mukha ay haggard sa kanyang malakas na aura. Ako lang ang naramdaman sa paghagupit sa kanya. Karapat-dapat siya.
Ayaw ni Eric na ipaliwanag ang higit pa dahil ang pag-amin na nagustuhan ni Clayton si Nicole ay lampas sa pag-aalsa para sa kanya. Bigla, naalala ni Eric ang isang bagay at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila isang maliit na crazed. Ang iyong uri ng dugo ay espesyal, kaya magkakaroon ako ng isang tao na panoorin si Wendy Quaid at regular siyang magbigay ng dugo para sa iyo, kaya kapag kailangan mo ito, maaari mo itong kunin anumang oras. Sa huli, kinurot niya ang kanyang mga labi upang ibunyag ang isang mapait na ngiti. Iyon ang orihinal na dugo mo pa rin. Ang kamay ni Nicole na nasa wheelchair ay biglang kumapit, kaya't ang kanyang mga daliri ay naging maputi. Ang kanyang puso ay nanginginig na mabangis. Alam ni Eric ang lahat. Alam niya kung bakit narito si Clayton at kung paano siya nakaligtas. Paano hindi ito alam ni Eric? Nais ni Eric na gumamit ng iba pang mga pamamaraan upang mapalitan ang pinakamalaking halaga ni Clayton. Hindi ba dugo lang? Ang dugo ni Wendy Quaid ay isang basura kung hindi pa ito ginagamit, kaya mas mahusay na ibigay ang lahat kay Nicole. Naisip ni Eric. Pagkatapos nito, nakaramdam si Eric na nagkasala para sa labis na pagmamahal ni Hendrik kay Wendy. Ang pakiramdam na ito ay ganap na nawala pagkatapos ng serye ni Wendy ng mga magulong gumagalaw. Para kay Eric, si Wendy ay isang babae lamang na may dugo ni Nicole na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang dibdib ni Nicole ay nakaramdam ng maislan, mapurol, at hindi komportable. Tumanggi siya. Hindi na kailangan. Nakaramdam ako ng kasuklam-suklam na ang aking dugo ay dumadaloy sa kanyang katawan. Kabanata 754. Mga dahilan upang makalapit. Ang mga salita ni Nicole ay isang matalim na babala kay Eric. Si Nicole ay hindi lamang naiinis kay Wendy Quaid, kundi pati na rin ang kanilang 3 taong pag-aasawa. Sa isang iglap, ang ekspresyon ni Eric ay naging labis na pangit. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pinindot sa isang tuwid na linya. Madilim at mabigat ang kanyang mga mata habang tinitigan siya. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pinigilan niya ang kanyang nanginginig na mga daliri at nagsalita sa isang malinaw at malamig na tono. Eric Ferguson, itigil ang pagbanggit sa nakaraan. Hindi ko rin nais na marinig muli ang pangalan ni Wendy Quaid. Ang pagbabago ng aking pagkakakilanlan mula sa isang donor ng dugo sa isang tao na pinipilit ang mga tao na magbigay ng dugo ay hindi isang bagay na ipagmalaki. Ang uri ng aking dugo ay tunay na espesyal, ngunit hindi sa puntong kailangan kung ay blackmail ang iba upang magbigay ng dugo. Ang sulok ng kanyang mga labi ay bumaluktot sa isang pangungutya na arco. Pagkatapos, pinindot niya ang pindutan sa kanyang motorized wheelchair at umatras. Babalik ako sa pahinga. Mr. Ferguson, inaasahan kong hindi na kailangang makita ka ulit habang nag-recuperate ako mula sa aking mga pinsala, kaya't mas mabilis akong gumaling. Tumalikod si Nicole at pumasok sa ward, kahit na hindi napansin kung paano naging hindi kasiya siya ang mukha ni Eric. Gusto lang niyang manatili si Eric sa kanya. Pinakamainam kung nawala siya sa kanyang buhay. Maaari rin itong gawing mas mabilis si Clayton. Hindi alam ni Nicole kung bakit sinuntok ni Eric si Clayton, ngunit mali ang tumama sa isang pasyente. Sa ilang mga punto, umalis si Eric. Hindi nagtagal, dumating ang doktor upang magulat sa sitwasyon ni Clayton. Si Ginoong Son ay nawala lamang ng labis na dugo, na humantong sa kakulangan ng supply ng dugo sa utak. Sa kabutihang palad, ang utak ay hindi nagdusa ng anumang pinsala, ngunit wala pa rin siyang malay sa ngayon. Isinara ni Nicole ang magazine sa kanyang kamay at tumango. Doktor, mangyaring ipaalam sa akin kung siya ay magising. Hindi mahalaga kung ano, hindi maaaring magpanggap si Nicole na walang nangyari. Tumango ang doktor at naitala ang kanyang pisikal na kondisyon bago umalis. Hinaplos ni Nicole ang kanyang glabela at nais na humiga upang makakuha ng ilang shotay ng makarinig siya ng mga yapak sa pintuan. Siya ang nag-iisang pasyente na nakatira sa sahig na ito. Kaya, hindi niya kailangang isipin na malaman na ang mga taong iyon ay nandoon upang hanapin siya. Sumimangot si Nicole at naisip na dapat niyang hilingin sa doktor na kumuha ng isang, huwag abalahin, na pag-sign para sa kanyang pintuan. Bago pa man siya mag-isip ng malalim, ang pintuan ay itinulak ng bukas. Lil-en, tingnan kung sino ang narito. Natuwa si Kay na sumigaw, na nagising siya ng lubusan. Ang pagtulog na kanyang natanggal.
Kumurap si Nicole at umupo upang makita sina Julie, Yvette, at Ian sa pintuan. Tumakbo si Yvette at niyakap si Nicole, sinusuri siya ng may pag-aalala. Nikki, lahat tayo ay natatakot hanggang kamatayan. Binigyan din ni Julie si Nicole ng isang beses. Sa kabutihang palad, si Nicole ay nagkaroon lamang ng isang cast sa kanyang kanang paa, kaya't huminga siya ng isang buntong hininga. Sa kabutihang palad ikaw ay okay. Natatakot kami sa aming isipan nang marinig namin ang tungkol sa iyong aksidente. Naglakad si Ian. Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadya na namula, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na tunog na nakaka-relax. Lil-En, ilang beses ka na sa ospital. Mayroon ka talagang labis na kapalaran sa ospital. Tumawa si Nicole. Pilit niyang pinigilan ang galit na naramdaman niya kanina. Ito ay wala. Ayos lang ako ngayon. Tumakbo si Kai at nakaramdam ng pagkabagabag nang makita niya ang nag-aalala na hitsura ni Julie. Naglakad siya sa tabi ni Nicole, umabot, at kumatok sa cast sa kanang paa ni Nicole. Ngumiti siya at ginhawa kay Julie. Okay lang. Tingnan mo, hindi talaga ito nasasaktan. Tumigas ang mukha ni Nicole. Nanlaki ang mga mata niya habang tinitigan niya si Kai, hindi nagsasalita. Siya talaga ang kapatid ko. Duda talaga ako. Tinawagan ba ni Kai si Julie upang bisitahin ako upang makahanap ng isang dahilan upang makita siya? Seryoso na pinaghihinalaan ni Nicole na kung tinanong ni Julie si Kai na baguhin ang kanyang huling pangalan, gagawin ni Kai ito sa isang tibok ng puso. Galit na itinulak ni Yvette si Kai palayo. Kay, nasugatan si Nicole, kaya huwag mo siyang hawakan. Si Julie ay nagsumite ng isang sid-ilang na sulyap kay Kai nang hindi nagsabi ng isang salita. Nais din ni Ian na masira si Kai, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Nang makita na ang lahat ay kritikal kay Kai, nadama ni Nicole. Kabanata 755. Ang emosyonal na bahagi ng mga bagay. Lahat ay nagtanong tungkol sa buong kwento ng nangyari. Walang magawa si Nicole. Alam niya na kung hindi niya nasiyahan ang kanilang pagkamausisa, hindi sila mag-iiwan ng madali. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi sabihin sa kanila ang lahat. Ang lahat ay nanginginig sa takot habang nakinig sila. Sa kabutihang palad si Nicole ay hindi na nasa panganib. Sinabi ni Yvette, salamat sa kabutihan para kay Clayton. Dapat nating pasalamatan siya. Sinabi ni Julie, Hindi alintana kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa iyo, na-save ka niya, kaya dapat mong pasalamatan siya ng maayos, ngunit dapat kang manatiling kalmado tungkol sa iba pang mga aspeto. Tumingin si Yvette sa kanya, nalilito. Anong aspeto? Si Julie ay hindi nagsasalita at pinaalalahanan siya. Ang emosyonal na bahagi ng mga bagay, syempre. Kahit sino ay maaaring makita na ang atensyon ni Clayton kay Nicole ay lumampas sa mga hangganan ng isang normal na pagkakaibigan ng cross-gender. Gayunpaman, kung nais ni Clayton na gamitin ang sitwasyong ito bilang isang kondisyon, kung gayon nangangahulugan ito na ang kanyang pagkatao ay kadudad-ang at lakas. Naiwan si Ian at nagbuntong hininga. Magaling tayong magkasama pabalik noon. Hindi pa rin huli ang lahat ngayon. Si Nicole ay walang pagsasalita na sumaklaw sa kanyang mga tainga. Kayo ay nag-iisip ng kung ano-ano. Sina Yvette at Julie ay nagkatinginan sa isa't isa. Ngumiti si Kai at may nagdala ng mesa. Tinignan niya. Ano ito? Itinaas ni Kai ang kilay niya at tiningnan si Julie na may ngiti. Ito ay magiging boring para sa lahat na makipag-usap lamang, kaya hinahayaan na maglaro ng ilang mga laro habang nakikipag-chat. Ang mga sulok ng mga labi ni Nicole ay umiikot habang sinabi niya sa lahat ng kabigatan, hindi talaga ako makagalaw ngayon. Inikat ni Kai ang kanyang kamay. Hindi ka namin binibilang. 4 sa amin ay gagawa lang ng maayos kung wala ka. Napahiya si Nicole. Ang silid na ito ay maluho at maluwang, kaya sapat na ang kanilang puwang. Dahil hindi madali para sa kanilang lahat na magkasama ay hindi nila nais na umalis ng mabilis. Nang makita ito, nagpunta sila sa mesa at naupo doon, handa nang maglaro ng ilang mga pag-ikot. Tumawa si Nicole nang walang pagsasalita. Kaya, hindi ko kailangan matulog, ha? Anong uri ng mga kaibigan ang kanilang paglalaro sa ward ng pasyente? Ang 4 sa kanila ay naglalaro ng mga laro ng card ng maligaya habang si Nicole ay naghahanap ng iba't ibang palabas upang maipasa ang oras. Ito ay isang pagkakataon na ang iba't ibang palabas ay naging isa na ginawa ni Nicole at Livia.
Inanyayahan si Nathaniel Ferguson sa episode na iyon. Dahil sinimulan ni Nathaniel ang kanyang karera sa pag-arte, lahat ito ay makinis na paglalayag dahil ang kanyang pagkatao ay madali at kaibig-ibig. Bukod dito, mayroon din siyang suporta sa pamilyang Ferguson. Si Nathaniel ay naging isang napakatanyag na karakter sa iba't ibang mga palabas, kaya nagdala siya ng maraming hype sa programa. Sa isang sulyap ng isang mata, lumipas ang isang buong araw. Unti-unting lumabo ang langit sa labas. Ang araw ng gabi ay lumiwanag sa kalahati ng kalangitan. Ang mga labi ng nyebe sa mga sanga ay mukhang medyo malabo. Habang si Nicole ay nalubog sa palabas, may biglang kumatok sa pintuan. Pumasok ang doktor at malinaw na nagulat nang makita niya ang napakaraming tao at ang mesa ng poker. Nag-shock si Nicole at tinanong, "Doktor, gising ba si Ginoong Sloan?" Ang doktor ay tumagal ng mahabang panahon upang makaramdam ng kanyang katinoan. "Oo, Miss Stanton. May malay na si Ginoong Sloan, ngunit kailangan niyang mabawi sa katahimikan." Nagising lamang si Clayton kapag halos madilim, na nangangahulugang ang suntok ni Eric ay talagang mabigat. Sinumpa ni Nicole si Eric ng 12 beses bago siya tumanggo ng may ngiti. "Okay, pupunta ako at titingnan." Tumingin siya sa gilid sakay. Ang mga kapatid ay laging may pag-unawa sa taset sa aspetong ito. Yumuko si Kai at dinala siya sa wheelchair, pagkatapos ay itinulak siya. Ang iba ay sumunod sa kanila mula sa likuran. Sinabi ni Yvette, "Hindi kami makikipag-usap. Nangako kaming hindi siya abalahin. Gusto lang nating pasalamatan siya sa pag-save kay Lil-En." Tumanggo sina Julie at Ian. Ang doktor ay nadama ng ilang sandali at tumanggo ng walang pag-asa. "Sige. Kabanata 756. Nag-aalala ako tungkol sa iyo." Maraming mga tao ang bumaba ng isang palapag na excitedly. Nang makarating sila sa ward kung nasaan si Clayton, ang mga yapot ng lahat ay hindi sinasadya na gamaan. Natahimik ang wheelchair ni Nicole. Ang tanging tunog na maaaring marinig sa loob ay ang pagtik ng mga medikal na instrumento. Pagod na si Clayton at nakakakuha ng shot-eye. Ang kanyang kutis ay mukhang mas mahusay kaysa sa dati na may isang pahiwatig ng rose ines, kaya hindi siya mukhang mahina at mapatla tulad ng dati. Ang 5 sa kanila at isang doktor ay bumubuo ng isang bilog sa paligid ng kama ng ospital at yumuko upang tumitig ng mabuti kay Clayton. Nakatitig sila sa kanya nang hindi nakalink na parang may hinahanap sila. Maliban kay Nicole at sa doktor, ang lahat ay sabik na makipag-chat sa isa't isa tungkol sa kung gaano kaganda si Clayton. Kung ikukumpara kay Eric, kahit na ang mga tampok ni Clayton ay hindi nakamamanghang tulad ni Eric, ang kanyang banayad na karakter ay nagbigay sa kanya ng mga dagdag na puntos, sapat na upang salungatin ang kalamangan ni Eric. Gayunpaman, hindi sila maaaring makipag-usap at nagpalitan lamang ng mga sulyap sa bawat isa. Talagang pinigilan nila ang kanilang mga puna. Makalipas ang ilang sandali, ang mga mata ni Clayton ay tila nag-flutter at mabagal ng mabagal. Lahat ay huminga ng kanilang hininga at napanood ng may excitement. Sa isang iglap, isang ugnay ng pagkabigla at kadiliman na hindi sinasadya na tumawid sa mga mata ni Clayton. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng bahagya na parang nagulat siya. Lahat ay nagyelo. Yvette, Julie, at Ian ay yumuko mula sa baywang. Sa gilid, si Nicole at ang natitira ay natigilan. Sina Yvette, Julie, at Ian ay nagsabi sa unison, "Salamat, Mr. Sloan sa pag-save kay Nicole." Si Clayton ay nag-squint ng kanyang mga mata sa pagkalito habang ang kanyang utak ay nahuli. Ang kanyang mukha ay naging ilang mga shade whiter, at hinabol niya ang kanyang mga labi sa katahimikan. Malinaw siyang nagulat. Si Nicole ay nagubo sa gilid. Sa wakas ay nagsalita siya at ginawa ang kanyang makakaya upang ibababa ang kanyang tinig. "Tumigil ka sa pakikipag-usap. Makakasama ito sa kanya." Nang magsalita si Nicole, unti-unting bumalik si Clayton sa kanyang pandama at gumanti. Huminga siya ng hininga. Ang higpit ng kanyang katawan ay nakaka-relax. "Nicole." Ang kanyang tinig ay malabo, ngunit nagdala ito ng isang mainit na damdamin. Tumingin si Nicole kay Clayton, na muling nakakuha ng malay, at ngumiti. "Mr. Sloan, ito ang aking mga kaibigan, sina Yvette, Julie, at Ian." Kinuha ni Clayton ang isang mahina na ngiti. "Kumusta?" Sinabi ni Julie, "Mr. Sloan, espesyal kami upang pasalamatan ka sa pag-save kay Nicole."
Alam namin na nabalisa ka namin, kaya aalis kami ngayon. Itinuturing ka namin sa hapunan kapag may pagkakataon kami. Tumanggo si Yvette. Binaril nila ang bawat isa sa isang hitsura at sumulyap sa pintuan, pagkatapos ay tacitly tiptoed at iniwan ang silid ng tahimik. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Ang doktor sa gilid ay huminga ng hininga. Mahusay, sa wakas ay aalis na sila. Si Nicole ay malapit nang sumunod sa suit nang biglang inilipat ni Clayton ang kanyang mga daliri at lumingon upang tumingin sa kanya. Ang kanyang tinig ay mainit-init at magaan na may isang malambing at matagal na tono. Nicole, nag-aalala ka ba sa akin? Mahina siyang nagyelo at hinabol ang labi. Siyempre. Gayunpaman, narinig niya ang isang bagay na kakaiba sa kanyang mga salita. Kung inamin niya ito, parang ibabalik niya ang mga bagay. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, ang doktor sa gilid sa wakas ay hindi makatayo sa awkwardness, kaya umatras siya. Ang natitirang mga salita ay malinaw na hindi angkop para sa isang pangatlong tao na naruroon. Sina Clayton at Nicole na lang ang dalawang tao na naiwan sa ward. Hindi maitago ni Nicole. Pagkatapos ng lahat, si Clayton ay nakahiga lamang dito dahil sa kanya. Itinaas niya ang mga mata ng marahan at ngumiti sa kanya. Mr. Sloan, lahat ay nag-aalala tungkol sa iyo nang nanghihina ka. Medyo nabigo si Clayton. Nicole, lagi mo akong iniiwasan. Hindi siya tanga, kaya paano niya hindi maririnig ang kahulugan sa mga salita ni Nicole? Sa sandali ang katawan ni Nicole. Ngumiti siya nang may katapatan sa kanyang mga mata. Sige. Nag-aalala ako tungkol sa iyo, Mr. Sloan. Kabanata 757. Naiinggit siya sa akin. Nag-aalala lang talaga si Nicole. Ito ay isang matapat na pag-aalala kay Clayton. Ang aksidenteng ito ay nagparamdam kay Nicole na tila nagdadala siya ng ilang pagkiling laban sa kanya bago ito. Ginamaw ni Nicole ang lahat ng mga suitors na may isang saloobin ng kawalang interes. Iyon ay dahil sa likas na pagtatanggol mula sa hindi alam. Gayunpaman, ito ay tila walang saysay kay Clayton. Dahil sa aksidente sa kotse na ito, ang relasyon sa pagitan nila ay nagbago ng maingat. Gayunpaman, hindi niya matukoy ng eksakto kung ano ang naiiba tungkol dito. Sinubukan ni Clayton na masira ang hindi pamilyar sa pagitan nila. Ito ay isang pakikibaka, ngunit malinaw din siya na hindi siya maaaring pabayaan. Nais niyang kunin ang mga bagay sa kanya, at nais niyang gawin ang inisyatibo. Sa gayon, malinaw si Clayton tungkol sa bawat pagbabago sa saloobin ni Nicole sa kanya. Naririnig ang pag-aalala ni Nicole, medyo nawala si Clayton, ngunit nakangiti pa rin siya. Kung gayon sulit para sa akin na masaktan. Ang ngiti ni Nicole ay tumigas. Muli ay nagsalita si Clayton, sinabi ba sa iyo ni Ginoong Ferguson kung bakit niya ako sinuntok? Nagtataka si Clayton kung ano ang sasabihin ni Eric kay Nicole. Umiling-iling si Nicole. Hindi. Sino ang nakakaalam? Hindi masabi ni Nicole kay Clayton na sinabi ni Eric na, nararapat siya, kaya maaari rin siyang tumahimik. Si Clayton ay ngumiti ng kaunti. Dahil naiinggit siya sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, natutuwa si Clayton na masuntok. Ang pagkabagot ni Eric ay nagparamdam kay Clayton na may pag-asa siya. Nagyelo si Nicole habang lumalim ang ngiti ni Clayton. Malalim ang tingin niya habang nakatingin sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong kapakipakinabang pa rin ako sa iyo, at sa oras na ito, mas malapit ako sa iyo kaysa kay Ginoong Ferguson. Tumangala si Nicole at agad na sinipsip sa malalim, madilim na mga mata ni Clayton, na walang hanggan tulad ng universo. Mainit ang tono ni Clayton. Hindi niya sinasadyang nais na ibahagi ang higit sa kanyang sarili sa kanya. Dahil bata pa ako, hindi ako naglakas loob na makakuha ng kaunting aksidente dahil sa ganitong uri ng dugo. Natuto akong maging makasarili at walang malasakit dahil sa sandaling may mangyari, may posibilidad na hindi ako mabubuhay. Sa oras na ito, hindi ako kapani-pani walang natutuwa na mayroon akong kauri ng dugo. Malayo sa isang salita ng pasasalamat. Ilang sandali, ang puso ni Nicole ay nanginginig ng bahagya. Ang isang bahagi ng kanyang puso ay unti-unting nagsimulang gumuho. Ang mataas na pader ng kawalang interes na itinayo niya ay nasasaktan si Clayton. Pinasalamatan niya siya ng maraming beses at hindi niya nais na makidnap siya sa kanyang damdamin, ngunit ngayon, bluntly niyang sinabi na hindi niya ito gagawin. Hindi naramdaman ni Nicole ito. Sa halip,
Nadama niya ang dobleng mabigat. Mr. Sloan, sigurado ako na alam mo ang nangyari sa pagitan ko at ni Mr. Ferguson dahil nagdulot ito ng gayong siklab ng online. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang mahalin siya, kaya't pagod na ako. Kahit na gusto ko ng isang tao sa hinaharap, hindi ko mailalagay ang labis na pagsisikap na gusto nito, kaya hindi ito patas sa iba. Ang sinabi niya ay masyadong direkta. Si Nicole ay hindi magiging isang moth sa isang apoy muli. Naniniwala siya sa kagandahan ng pag-ibig, ngunit hindi na niya isusuko ang kanyang buhay upang maranasan muli ang kagandahang ito. Ang pagbagsak ng takot na ito ay ubusin lamang ang kanyang buhay. Iba si Clayton. Nagtaas siya ng isang bata na hindi biologically sa kanya. Sa ibabaw, tila utilitarian siya, ngunit sa katunayan, siya ay mabait at mapagbigay sa puso. Hindi talaga makaya ni Nicole na saktan siya. Tiningnan ni Clayton ang malabong ngiti sa mukha ni Nicole at ibinaba ng bahagya ang kanyang mga mata. Ngumiti siya pagkatapos. Huwag kang makarating sa gayong mga conclusion sa lalong madaling panahon. Paano mo malalaman kung hindi mo subukan? Kinurot ni Nicole ang kilay niya. Nagpatuloy si Clayton, bukod dito, paano mo malalaman kung hindi tatanggapin ng iba ang kawalan ng timbang na ito? Paano kung nais niyang tanggapin ito? Kabanata 758. Pahiwatig ng pagmamahal. Ang pahiwatig ni Clayton ay malinaw na sapat. Handa siyang tanggapin ang gayong kawalang katarungan. Kung si Nicole ay may kaunting gusto para sa kanya, ang kanyang hindi nabanggit na pag-ibig ay hindi magiging walang kabuluhan. Gayunpaman, si Nicole ay hindi tulad ng ibang mga kababaihan. Kahit na inilagay ni Clayton ang 100 beses na mas maraming pagsisikap, hindi kinakailangang maging malambot ang puso ni Nicole. Hinihikayat siya ni Nicole na sumuko sa kanya, ngunit imposible ito. Napakatahimik sa ward na maririnig ang isang pagbagsak ng pin. Ang dibdib ni Nicole ay nakaramdam ng mabigat tulad ng isang malaking bato na pinipilit sa kanyang puso. Maging ang kanyang paghinga ay naging mahirap. Sa pagtingin sa kanyang napunit na ekspresyon habang iniisip niya kung paano tumugon sa kanyang mga salita, biglang tumawa si Clayton. Si Clayton ay pinakaayaw na ilagay si Nicole sa isang mahirap na posisyon. Paano ito? Maaari mo akong bayaran sa isang kondisyon. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Kinagat ni Clayton ang labi niya. Kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo tatanggihan ang aking pag-iral sa iyong buhay, at huwag tanggihan ang pagmamahal na ipinakita ko sa iyo. Maaari mong palaging sabihin sa akin kung sa tingin mo ay nababoring at hindi komportable sa akin, ngunit kung sa tingin mo ay labis. Bilang isang pahiwatig ng pagmamahal sa akin, kailangan mo ring sabihin sa akin. Dapat nilang subukan kung magkakaroon ba sila ng mabuti o masama pagtatapos. Tatanggapin ito ni Clayton kahit na ang resulta. Tumingin si Nicole sa kanya ng ilang segundo. Kinagat niya ang kanyang mga labi, naisip tungkol dito, at tumanggo. Okay. Sa oras na ito, hindi lamang sinabi ni Nicole na ito nang walang pasubali. Ilang sandali, naramdaman pa niya na okay lang na subukang makipag-date. Ang panukala ni Clayton ay malinaw na iniwan ang kanyang sapat na silid upang may handa ang kanyang sarili. Hindi niya siya pinilit ng anuman. Wala ring balak si Nicole na maging solong para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi ba siya pinapayagan na magustuhan ang ibang mga kalalakihan bukod kay Eric? Hindi. Ito ay hindi pa niya nakilala ang isang taong nagsalita sa kanyang kaluluwa. Unti-unting ngumiti si Clayton. Ang kadiliman ay kumupas mula sa kanyang mga mata na tulad ng malinaw na tubig sa tagsibol. Siya ay katamtaman, banayad, gwapo, at marangal. Ang katotohanan na hindi tumanggi si Nicole ay mahusay na pag-unlad. Hindi talaga matiis ni Nicole ang kanyang nagliliyab na titig na malapit nang magsunog ng isang butas sa kanyang katawan, kaya tumakas siya. Nang makabalik siya sa kanyang ward, wala na ang lahat. Si Kai ay katamtaman na humiga sa kanyang kama sa ospital, tinitingnan ang quarterly na ulat na ipinadala sa kanya ni Dominic Young. Nang makita na bumalik si Nicole, nagtaas ng kilay si Kai. Ano ang pinag-uusapan nyo at ang tagal? Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo pinauwi ang iyong Diyosa sa bahay, ha? Ito ay hindi tulad ng estilo ni Kai na magbigay ng isang pagkakataon upang maging hilingin kay Julie. Bumantong hininga si Kai at kinalimutan ang ulat. Kailangan kong manatili at samahan ang aking mahal na kapatid, syempre. Ha?
Kumunat ang noo ni Nicole. Ngayon lang, kumilos si Kai tulad ng isang sycophant. Malamang na tinanggihan ni Julie ang mabuting hangarin ni Kai na ipadala siya sa bahay. Kinabukasan, si Clayton ay pinalabas mula sa ospital. Nagpaalam siya kay Nicole at bumalik sa hotel upang harapin ang kanyang negosyo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na maaaring kumita ng daan-daang milyong dolyar bawat minuto. Siya ay isang henyo sa Wall Street. Kahit na walang anumang pisikal na negosyo sa kanyang kamay, siya ay napaka-impluwensya sa venture capitalist sa Circle. Ilang araw na ginugol ni Nicole sa ospital. Bukod sa kanyang kanang paa na hindi pa gumaling, si Nicole ay nasa kulay rosas na kalusugan. Kamakailan lamang ay sinimulan ni Logan na magdala ng ilang mga dokumento na nangangailangan ng kanyang pirma na hindi maaaring isantabi ng masyadong mahaba. Naupo si Nicole sa kanyang wheelchair at pinapanood ang snow na bumabagsak sa labas habang nakatayo si Logan upang magulat sa pinakabagong pag-unlad ng proyekto. Tumango si Nicole sa kasiyahan dahil maayos ang lahat. Mayroon bang mga resulta mula sa Sun City? Napakaraming araw, kaya dapat mayroong ilang paggalaw. Nag-stammer si Logan at kinagat ang kanyang mga labi, tila nag-aalangan. Sinabi ni Chairman Stanton na huwag hayaan ang mga bagay na walang kabuluhan na makagambala sa iyong pahinga. Walang magawa si Nicole na sumulyap sa kanya. Logan, sasabihin mo ba sa akin o hindi? Naisip ni Logan, of course, kailangan ba talagang malaya ako sa ganito? Mayroong sapat na ebidensya sa hit and run na mamamatay tao. Pinatay niya ang 3 manggagawa sa konstruksyon. Noong una, siya ay sumasang-ayon tungkol sa hindi sinabi, ngunit kalaunan ay inamin niya. Narinig ko na ang isang tao ay lihim na nagpadala ng katibayan sa korte. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at tumawa habang tinanong niya, sino ang napakabait at kawang gawa? Mr. Ferguson. Ang ngiti ni Nicole ay tumigas at kumupas. Magpatuloy. Kabanata 759. Mas malaking fuss, mas mabuti. Tumingin si Logan kay Nicole at patuloy na nagsasalita. Ang asawa ng mamamatay tao at ang kanyang anak na babae na may sakit kaya nagpunta at pagpasok ng Zeco Company upang makagawa ng problema. Inihayag ng asawa na ipinadala namin ang kanyang asawa sa bilangguan, kaya wala silang kita. Iginiit niya na responsibilidad natin, para sa kanilang mga gastos sa pamumuhay at medikal. Bumagsak ang mukha ni Nicole nang marinig niya ito. Malamig ang boses niya na parang galing sa ilalim ng hukay. Sila ba ay walang kahihiyan? Ang mamamatay tao ay kumilos tulad ng biktima at mayroon pa ring nerve upang humingi ng pera sa kanilang pintuan. Ito ay tunay na umiikot. Kinagat ni Logan ang kanyang mga labi. Ngayon, medyo hindi ka nais-nais para sa mga kawani na pumasok at sa labas ng opisina. Araw-araw, nakakaakit sila ng maraming pansin. Ang mga security guard ay walang magagawa, kaya't binigyan sila ni Jacob Cook ng $20,000 upang palayain sila, ngunit napagtanto nila na kung gaano kadali ang pagkuha ng pera at paano sa susunod na araw. Maging isang iskandalo, at ang mga alingawngaw ay kumakalat ng ligaw. Pagkatapos nito, silang dalawa ay nahulog sa katahimikan. Galit na galit si Nicole. Siya ang halos pumatay, kaya ano ang karapatan ng pamilya ng pumatay na hilingin sa kanya ng pera? Bagaman mayaman si Nicole, hindi na kailangang mag-aksaya ng 1 sentimo sa kanila. Tumawag ka ba sa pulisya? Tumango si Logan. Ilang beses naming naiulat ang mga ito, ngunit ang kaso ng mamamatay tao ay maaaring mamatay lamang. Sumimangot siya. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Logan ang isang nakakalito na sitwasyon. Ito ay mas mahirap kaysa sa pagkuha ng isang kapaki-pakinabang na proyekto. Binalaan lamang sila ng pulisya ng 2 beses, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Sinabi ni Ginoong Lewis na ito ay mapapahamak sa proyekto at makakaapekto sa pangkalahatang pag-unlad ng lungsod ng Sun City kung sakaling magdulot ito ng mga salungatan sa opinyon ng publiko. Kaya, siya iniwan ito sa amin upang harapin ito mismo. Sinisi si Nicole. Magaling siya sa shirkang responsibilidad, ha? Paano ito makitungo? Hindi nila magagamit ang anumang paraan na lampas sa mga legal na hangganan ng bukas. Kapag nalaman, mawawala ang proyekto. Ang pamilya ng mamamatay tao ay tunay na walang kahihiyan at walang kabuluhan. Huminga ng malalim si Nicole. Ano ang sinabi ng kapatid ko?
Sagot ni Logan, nilalayo ni Pangulong Grant na antalahin ang pagsisimula ng proyekto. Pa rin, ang anak na babae ay may cancer sa terminal. Sinabi ng doktor na maaari niyang mabuhay ng isa pang 3 buwan. Maaari rin nating hintayin ito. Matapos ang 3 buwan, ang korte ay binibigkas ang pangungusap, at ang asawa ng mamamatay tao ay madaling makitungo. Sa katunayan, pagkatapos ng ilang buwan ng binibigkas ang pangungusap, ang Stanton Corporation ay magkakaroon ng kalamangan sa mga tuntunin ng opinyon at emosyon ng publiko. Sa sandaling ito, gaano man sila nasaroon ng loob, hanggat kumalat ang salita na ang anak na babae ng pumatay ay may cancer sa terminal, bubuo ito ng pakikiramay mula sa isang bahagi ng lipunan. Kapag ang pakikiramay na ito ay naiwan na hindi mapigilan, masasaktan nito ang proyekto. Sa makatuwid, ang diskarte ni Grant ay ang pinakamainam na pagpipilian. Tumahimik sandali si Nicole. Itinaas ni Logan ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Nang unang gawin ni Grant ang desisyon na ito, nadama ni Logan na si Nicole ay magkakaroon ng isang mas malinaw at mas maigsi na diskarte. Makalipas ang ilang minuto, tila naaalala ni Nicole ang isang bagay at tumingin kay Logan. Kailan nakatakdang magsimula ang proyekto? Sinabi ni Logan, ang gitna ng buwang ito. Kaya, may 7 araw na natitira. Bulong ni Nicole. Ang kanyang isip ay mabilis na sumusubok na mag-isip sa lahat ng mga pamamaraan at proseso at kung ang pangwakas na resulta ay kung ano ang gusto niya. Bigla, huminga siya ng malalim. Kalmado ang mukha niya, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na may malamig na ripples. Makipag-ugnay sa media upang gaganapin ang isang press conference sa araw ng pagbubukas ng proyekto. Ang proyektong ito ay nabigo ng maraming beses, kaya tiyak na nakakakuha ito ng problema. Kabanata 760, Sinuhulan. Ang mga salita ni Nicole ay nagpalakas ng dugo ni Logan. Ito ay isang kapana-panabik na sugal na parehong mapanganib. Ang paggamit ng opinyon ng publiko para makakuha ng simpatiya ay madaling mauwi sa pagkasira. Mayroong hindi mabilang na mga halimbawa sa internet. Kumunat ang noo ni Logan. Ang ganitong opinyon ng publiko ay maaaring hindi magandang bagay para sa amin. Kinalikot ni Nicole ang nakataas na butones sa kanyang wheelchair at nakangiting sinulyapan si Logan. Of course, it can't be that simple. Kung kayang pumatay ng mamamatay tao para sa anak niya, bakit hindi siya maging mabuting tao para sa anak niya kahit minsan lang? Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Logan. President, I don't understand. Medyo nakatakda na ang death sentence ng murderer na iyon. At saka, nahuli lang siya this time dahil nabigo siyang patayin ka. He hates US so much, so how could he be bribed by US? Ang mamamatay tao ay marahil ang tipikal na uri ng tao na mapaghiganti laban sa lipunan. Gusto niyang magdusa ang mga tao kahit mamatay. Bahagyang ngumisi si Nicole at tumingin kay Logan. Ipakita sa kanya ng isang tao ang mga larawan ng kanyang asawa at anak na babae sa harap ng Zeco Company, mas kalunos-lunos mas mabuti. Ang hiling ko ay aminin ng kanyang asawa ang kanyang krimen sa harap ng mga mamamahayag sa kanyang ngalan sa araw na magsimula ang proyekto. Bilang isang palitan, ibibigay ko ang bayad sa paggamot habang buhay ang kanyang anak. Agad namang umiling si Logan. Ang mga salita ni Nicole ay parang isang bote ng matapang na alak, na nagpapataas ng dugo sa kanyang ulo. Ito ay hindi inaasahan. Nagawa ni Nicole na ibalik ang buong sitwasyon sa pinakamahirap na oras. Pera lang naman iyon, pero ayaw niyang nauubos ng tahimik ang pera niya para sa blackmail, na hindi naman dapat banggitin. Ang bawat sentimo ay dapat nagastusin sa kanyang kalamangan upang ito ay makabuo ng daan-daang beses na mas maraming benepisyo. Magagawa mo ba kung hahayaan mong gawin ito? Napatingin si Nicole sa gilid kay Logan. May malabong ngiti ang gilid ng labi niya. Kung hindi mo kaya, kukuha ako ng iba. Agad na nagseryoso si Logan at sinabi sa isang matatag na boses, kaya ko. Siya ay medyo nasa sabik at masigla. Parang may kusang puwersang lumabas sa dibdib niya. Nakuha lamang ni Logan ang kanyang kasalukuyang posisyon sa pamamagitan ng paglampas sa hindi mabilang na mga kakompetensya. Sa Grant, maraming natutunan si Logan tungkol sa mga bukas na laban at backstabs na imposibleng bantayan. Nanginginig si Logan sa takot at naglalakad sa manipis na yelo sa mapanlinlang na kapaligiran ng mundo ng negosyo. Gayunpaman,
Kasama si Nicole, nadama ni Logan na ang mga paghihirap sa mundo ng negosyo ay maaaring harapin ng direkta. Kahit na ito ay isang pakikibaka, si Nicole ay palaging walang takot at laging nakakahanap ng solusyon. Mas gusto ni Logan na nasa tabi ni Nicole na walang kinalaman sa kasarian. Ang uri ng karampatang at entrepreneurial na enerhiya na mayroon si Nicole ay palaging dalisay at walang katapusan. Ngumisi si Nicole at tumango. Alam niyang kaya ni Logan. Ang pakikipag-ayos sa isang mamamatay tao ay mas madali kaysa sa pakikipag-ayos sa mundo ng negosyo. Pagkatapos ng lahat, si Logan ay isang taong pinahahalagahan ni Grant, kaya paanong wala siyang kakayahang ito? Kung gayon hihintayin ko ang iyong magandang balita. Tumango si Logan. Nang makuha ang utos ni Nicole, ang apoy na nakatago sa kanyang dibdib ay handa ng mag-alab. Pagkaalis ni Logan, tinawagan ni Nicole si Grant. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang plano. Kung tutuusin, si Grant ang manggana sa usaping ito. Matapos marinig ito, nagpakawala ng mahinang tawa si Grant na may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Plano mo na ang lahat, bakit mo pa ako pinag-uusapan? Natahimik si Nicole ng ilang segundo. She then said with a pout, Kuya, malaki ang mawawala sa project kapag hindi ito magsisimula ayon sa schedule. Malinaw kong sinabi sa iyo na magpahinga ng mabuti at huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Masyado bang nagsalita si Logan? Talagang hindi dapat hadlangan ni Logan ang pagpapagaling ni Nicole. Ako mismo ang nagtanong tungkol dito. Tumanggi si Logan na pag-usapan iyon. Malamig na ngumiti si Grant. Paano siya maniniwala? Matapos magsimulang magtrabaho si Logan para kay Nicole, lalo itong kumilos na katulad niya. Sa sumunod na segundo, napabuntong hininga si Grant na may malabong kalungkutan sa boses. Maganda ang pamamaraang ito, ngunit sa palagay ko ay sayang ang pagbabayad para sa pagpapagamot ng kanyang anak.